Anong ginagawa mo? Xiaolan, mahirap para sa isang babaeng tulad mo ang magpalaki ng anak. Gusto mo tulungan kita? Tio, nakita mo ba siya? Umalis ka na. Alis. Bitawan mo ako, alis na ako. Bayaran mo ang sahod ko, alis na ako. Bakit ka nagpapakaseryoso? Ah! Dodo? Ma, ang tanga-tanga ko, hindi ko pa siya natatagpuan. Anak, paano kita masisisi? May balita ba kay Yuxuan? Xiaolan, magbalik ka agad. Patay na ang tatay niya. Ano ang sinabi mo? Ang tatay ko? Ang babaeng ikinasal ay parang tubig na kinain ng lupa. Umalis ka na at huwag nang bumalik pa. Kailan ka kaya susuko? Udo, umuwi na tayo? Boss, bigyan mo nga ako ng isang mangkok ng pansit. May isang kakatibang babae, dinadala ang mga anak. Para hanapin ang asawa, naghanap sa buong bansa. 6 na taon ko siyang hinanap. Hindi tumigil, nakakabilib ang ginawa ng babaeng ito. Naging isa sa 10 pinaka-inspirasyon sa Daxia ngayong taon. Ikaw talaga si Xiaolan. Ilang taon mo akong hinanap? Nagkaanak pa siya para sa akin. Ano, kilala mo siya? Naglingkod sa akin ang babaeng ito dati. Maganda siya, lalo na yung puwet niya. Masarap siyang hawakan. Hinawakan mo siya? Muntik na eh. Hindi siya marunong magpabango, pinapalayas ako. Magaling. Boss, kuha mo nga ako ng papel at ballpen. Pati tinidor. Sige. Nay, ang tanga-tanga ko, hindi ko pa rin nahahanap si Itay. Hoy, ang bilis mong kumain. 10 piso. 10 piso, di ba? Ano ginagawa mo? Putang ina mong pulubi, hindi ka magbayad, nanakit ka pa, lalabanan kita. Alright. Tawagin mo dito ang mga taga-killing group. Sila ang magdedesisyon para sa iyo. Malubha ang internal injuries. Hirap pa rin huminga pero hindi na ako maghihintay. Ang paghihirap noong ika-6 na baitang babayaran ko ng 100, 1,000, 10,000 beses. Ikaw ang chairman ng Chilin Group. Nasaan ang sulat na yon? Eto, tingnan mo. Ikaw nga talaga. 6 na taon. 6 na taong hinintay. Nakabalik ka rin. Mga bisita, nariyan. Nakarating na ang kilin. Sa Rongcheng, Gagapangin, ang bawat sulok ng Rongcheng kailangang mahanap ang kilin opo. Ngayon tingnan mo ako. Pinademolish ko ang tindahan at mga tao. Diyos ko, sinong nilalang ang kinainisan ko? Nanay, bakit hindi makatitig si tatay? Nag-aalala ang tatay mo kay Xiaolan. Naghihintay sa pagbabalik ni Xiaolan. Hindi man lang nasilayan ni tatay ang kasiyahan. Paano ka basta aalis? Handa na tayo. Kung aalis ka, matatapos na ang paghihirap mo. Wala tayong lalaking kamag-ana. Sino ang magbubuhat ng kabaong ng tatay mo? Pupunta ang tiyo mo at pamilya niya. Makiusap ka sa kanila. Xiaolan. Tatay, kasalanan ko ang pagiging walang utang na loob. Nahuli ako. Ate, nakauwi ka na. Ihatid natin si tatay sa huling paglalakbay. Tatay, ayos lang siya. Paano nangyari? Matagal nang may sakit si tatay. Hindi niya sinabi sa'yo
Sabi niya mahirap ang buhay mo sa labas na mag-isa may anak. Xiao Chun, hindi ka ba nakapasok sa med school? Wala ka bang magawa? Hindi ako nakapagkolehiyo. Nagtatrabaho ako sa pabrika sa tabi para lang maalagaan si tatay. Huwag masyado sisihin ang sarili, ito ang napagkasunduan ng pamilya. Hoy, matanda. Oo, magpahinga ka muna. Alagaan mo ang sarili mong katawan. Okay lang, ako na ang gagawa. Mas madali ba para kay Xiaolan? Matulis ang dila mo, pero mabait ang puso mo. Tayo. Kaya kong kontrolin ang unang bahagi ng buhay niya, pero hindi ko na mapipigilan ang buong buhay niya. Kailangan pa ng plano. Bigyan siya ng mapagkakatiwalaan. Pag kumita na tayo, tutulungan natin siyang bakit ang bagay na ito huwag sasabihin sa mga anak mo. Ha 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 ha. Alright. Tatay, kasalanan ko lahat. Walang utang na loob ako. Sabi ni tatay, aminin nating mahirap ang buhay. Sinabi niya bago siya umalis. Hindi kita sinisisi, kahit mahirap ang buhay, may karapatan tayong maging masaya. Bago mamatay. Gusto ka pa sana niyang makita, isang huling beses. Tatay, imulat mo ang mata at tingnan mo ako, tatay. Ang daming taon, bakit ka pa nakatira sa liblib na lugar na ito? Ang baho. Nandito ka pala, Tio. Nagsayang ka lang ng buhay mo. Sa huli, walang magdadala ng kabaong mo. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Tingnan nga natin itong anak mong babae. Sa huli, hindi ka rin maaasahan. Hoy, Xiaolan. Nasaan ang asawa mo? Bakit walang makita? 6 na taon ko nang hinahanap, wala pa rin, malamang patay na sa labas. Hindi madali para kay Xiaolan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano? Kaya mo gawin pero di masabi. Xiaolan, sabihin ko sa'yo ang paghihirap ng pamilya mo. Ito lahat ay dahil sa'yo. Nooy gustong pakasalan ka ni G. Jeng ililibre ka ng masasarap na pagkain, lahat ay nagtagumpay. Ano ngayon ang sitwasyon? Tingnan mo ang bahay mo, tingnan mo ulit ang tatay mo. Ni Kabao nga, di mo mabili. Tio, pakiusap. Tulungan mo kami sa huling ito. Di na namin to kayang lagpasan. Anong ginagawa mo? Lumuhod ka sa akin. Dapat matuto ang anak mo sa pagkakamali. Tingnan mo. Ilang taon na ang anak mong Linta? Gusto mo pa bang bumalik? Paano kung ilagay ko sa iba? Wala nang panahon para takpan. Naghanap ka pa ng asawa. Sa TV, nahihiya ang buong barangay sa'yo. Hindi hayop, may pangalan siya. Ikaw, Julianti, di kita sinasabihan mag-asawa kayo ng mayaman. Hindi ba masaya kumain ng masarap? Kaya pala naghihirap kayo, tangang-tanga lang. Sobra na kayo, mahirap man kami. Pero may dignidad kami, tao kami, hindi kaming kalakal. Ganyan ang pananaw mo? Dapat magdusa ka habang buhay. Ikaw, ako. Tio, mawalang galang na po. Pinagtatawanan ka dahil kay Xiaolan, kunin mo ang anumang mahalaga sa bahay. Ayusin mo na lang libing ng ama niya. Pwede naman, ganito na naman. Dahil sa babaeng to, nahiyaangan natin. Kung di pa pinapaalis ni Fugi, mabubunot pa ang balat niya. Sige, basta tulungan mo akong ilibing ang ama. Tatanggapin ko kahit anong parusa. Pero di ko pagsisisihan si Yusuan hanggang kamatayan. Lintek kang tao, ipapatupad ko na ang batas ng angkan sa harap ng puntod. 30 latay, kung kaya mo bilang tiyo mo. Tutulong ako sa libing. Ako mismo ang magdadala ng kabaong. Anak, siwag. Ayaw. Sige, pangako ko. Tingnan mo. Ang mahirap ay isang bibig lang ang pakakainin. Hoy, huwag kang masyadong mapagod sa ngayon. Sayang na naman ang kabaong, di ba? May pamilya tayong lahat dito. Ano naman? Di mo alam. Noong una,
Si Zheng Xiao ay umibig kay Xu Xiaolan. Pero nagsisi si Xu Xiaolan, si Xu Yunshan ay hindi sikat sa loob o labas ng bansa, lagi kong bitbit ang sama ng loob. Sa totoo lang, ang mahirap ay mabilis mawalan ng pangarap. Kawawa naman si Xiaolan para gumawa ng kabaong para sa kanyang ama. Handang isugod ang buhay ko. Ang unang latigo ay sa pagiging walang utang na loob na anak. Namamatay ang tatay mo sa pagod dahil sa'yo. Nang kailangan kanya ngayon, hindi ka rin naging mabuting anak. Tiyo, masama ang pakiramdam ni Xiaolan. Ang tindi ng palo mo sa akin, mamamatay siya. Huwag kang makialam. Karapat dapat siya. Pangalawang latigo. Sa pagsira sa tradisyon ng pamilya, nagdalang tao bago ikasal, nagbuhat ng anak sa labas, kahihiyan sa angkan ng mga Shu. Tiyo, Haha, anong problema? Gusto mong tingnan? Lagi bang nakalagay si Shufugi sa bakuran? Huwag matigas ang ulo kung wala kang kakayahan. Sa totoo lang. Hinahamak mo ba kami dahil walang lalaki sa pamilya? Walang tumatayo para sa akin na mayapa na ang tatay ko? Kayo-kayong nanggigipit sa amin. Sino ang nang-api? Sino ang nanggiposit? Hoy, halika't tingnan ninyo, kay hirap talaga ng pamilyang ito. Kung hindi ko isinaalang-alang ang kamag-anak, wala akong pasensya sa kalokohan mo. Xiaolan, sumuko ka na ngayon, aminin mong nagkamali ka. Dapat hindi ako nahulog sa gunggong na lalaking yon. Hindi basura si Yuxuan, hindi siya gago. Asawa ko siya. Walang pagsisisi, lagpas turn na ako. Mahirap ang pamilya, wala ngang pamburo lang tatay mo. Nagpapakamakatao ka pa rin. Huwag mong sabihin, hindi tayo magkamag-anak. Laging kang iniisip ni Zheng Xiao. Sabi niya, handa siyang magbayad ng 500,000 hoy. 500,000 namula ang mga mata ko. Sa perang ito, hindi mo na kailangang maghirap. Makakabili tayo ng magandang puntod para sa tatay mo. Mas maganda kaysa walang kabaong. Sabi ko na, si Yusuan ang napili ko sa buhay. Kahit hindi na siya bumalik. Kahit paghirapan kong ilibing ang tatay, wala nang ibang lalaki sa buhay ko. Hindi ako makikisama kay Zheng na yon. Xu Xiaolan, ayaw mo sa 500,000 yuan, gustong paghirapan ng paglilibing. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Hindi ka iiyak hanggang walang kabaong. Papatayin kita ngayon din. Babae ko. Sino ang may lakas ng loob humawak? Sino nang may lakas ng loob humawak sa kanya? Nakabalik ka na. Siya si Yusuan, Neo, nakatapang ka pang bumalik? Ano kung bumalik ako? Ano pang sinabi mo? Ang kinatatakutan mo ay magkatotoo ang baho ng pulubi. Xiaolan, narinig ko lahat ng nangyari sa'yo. Salamat sa hirap mo nitong 6 na taon. Akala ko ayaw mo na sa akin. Bumalik ka lang. Simula ngayon, mga magulang mo ay magulang ko na. Ang bait niyo sa akin ng pamilya mo. Babayaran ko kayo ng 100 beses. At mga nambuli sa pamilya mo, gagantihan ko kayo ng paulit-ulit. Hindi naman magaling malaki ang bibig. Kahirap-hirap ng pamilyang to. Akala ko pagiging pulubi ay magdadalang punix. Zheng Xiao, naren ka pala, makinig ka, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo lang alam pahalagahan, alam mo ba? Zheng Xiao, ang tatay niya ay vice-presidente ng Kirin Group, vice-presidente ng division. Kahit si Zheng Xiao ngayon, regional director na mismo. Kiring Group, yung malaking monopolyong may connection. Chan Yusuan. Tiningnan ko sa lahat ng sulok, malayo ang agwat natin. Kung mayaman ako, ikaw ang gintong pagong. Wala kang kinalaman sa ginto. Ganun ba ganito ka palang tao, ang basurahan diyan ay bagay sa'yo? Ha ha ha. Xu Xiaolan, ikaw na naghintay ng 6 na taon. Nakapunta ba siya dito sa pagpapalimos? Tingnan mo ang suot niya. Galing ba siya sa bundok ng mga salbahe? Mayaman ba o mahirap si Yuxuan? Ano pakialam mo? May backer na kami ngayon, huwag kang maghugutan. Suporta siya pala. Sino ba si Zheng Xiao? Pagpatay sa kanya ay parang langgam. Tumingin ka sa sarili mo. Napakahirap ko. Kaya ipinagbili ko sarili. Bakit ka pa kumakapit? Pare-pareho lang kayong pulubi. Baka itong mabahong pulubi, kailangan pa ng suporta ng pamilya Shu. Bago mawala ang samyo, lahat kayo ay lumuhod. Kung hindi, pakikingatan ninyo ako. Bakal na kamay. Sino ka ba? Malalaman mo rin.
Xiaolan, pahiram ng cellphone. Numero, Kylan Switch Office number 1. Magpadala ng mga tagubilin. Halo, ito ang Opisina 1. Natanggap ang Kirin team ay naglabas ng utos. Ano? Bumalik na siya. Mabuti, ito ang punong tanggapan ng Kirin. Lumipat ka agad sa grupo Kilin. Ano? Ano? Okay, gagawin ko na agad. Tagapangulo, nagbalik na si Kirin. 6 na taon ang ginugol ng pamilya Shu. Nakakatouch. Kakatanggap lang ng mensahe mula sa taas. Yumao si Tatang Shu at nararapat sa marangyang libing. Tara, ibigay ang pinakamagandang lupang Feng Shui sa timog ng lungsod sa pamilya Shu. Tagapangulo, ang lupaing iyan ay nagkakahalagang 10 bilyon. Paano? May opinion ka ba? Ewan, gagawin ko na ngayon. Tagapangulo, matagal ko nang naririnig ang pangalang Kilin. Pagbabalik ni Kirin, maaari ba akong sumama para masilayan ito? Pero tandaan mo ito. Ang Kilin ay hindi kayang pantayan ng mga mayayaman. Siya ang tunay na bayaning sumibol sa dagat ng dugo at bangkay. Kung sasaktan mo ang isang bayani, alam mo ang kahihinatnan. Oo. Lumabas sa nayon ng Faksu. Maligayang pagbabalik ni Kilin. Alam kong hindi mamamatay si Kilin. 6 na taon, sa wakas ay bumalik na siya. Batsin ang mga alagad ng dating commander. Laging tapat ang pamilya Shu kay Kilin. Manugang at kalahating anak nang ipagtanggol ni Kilin ang bansa ng buong tapang nagtiis ang pamilya Shu sa chismis at paghihirap. Ipasa ang utos, ituring si Jisoo na kapareho ko. Parang mali ito. Ikaw ang haligi ng bansa. Bakit hindi? Buong lungsod ay nagluluksa para sa libing ng pamilya Shu. Personal kong hiniling sa matatanda na bigyan ng titulo ang pamilya Kilin pagkamatay. Aking kalansay na lang personal na suporta. Sino kaya ang mangahas na hamakin ako? Opo, gagawin ko na kaagad. At papuntahin ang pansamantalang kapitan ng Kilin Squad sa Sujia Village. Ang pinuno ng Kilin Squad ay si Kilin lamang. Opo. Tingnan mo kung sino ang tawag. Hoy, walang numerong nakalagay. Sino niloloko mo? Sino ba? Sino kaya ang mahahanap niya? Maghanap ng grupo ng pulubi. Pero ang pamilya Shu ay talamak na mahirap. Di niya kayang pakainin ang mga pulubing iyan. Magmalaki ka na, di magtatagal ang kaligayahan mo. Ayoko ng pakialaman. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Shu Xiaolan, uutusan kita o kaya Y100,000. Shu Xiaolan, sumunod ka sa akin. Magkita na lang tayo sa kama. Kung hindi, kayong pamilya, Shu, magkakapareho kayo ni Shu Fugi. Magkita na lang tayo sa punerarya. Aray, tama na yan. 500,000? Mukhang di mo yan kikitain sa buong buhay mo. Kada ring pulubi, dapat mas maging interesante ka. Paano kung maawa si Master Zheng? Pwedeng bigyan kita ng 10,000. Totoo ba yan? Nagtatrabaho ang magulang mo sa Kirin Corporation? Mayaman, di ba? Hindi rin gaanong mayaman. Kaunting pera lang. Pero dito sa Rongcheng, parang walang makakalaban sa akin maliban sa tagapangulo. Oo. Ngayon tingnan mo itong mabuti. Kaya mo bang awayin ako? Ito'y karangalan ko. Magsimula tayo ngayon, ipagkakaloob ko ito sa'yo. Kapag hawak mo na ito, magdudulot ng pinakamataas na karangalan sa angkan ng Shu. Ikaw ang ipinagmamalaki ng angkan Shu. Ipinagmamalaki ng Angkan Shu? Saan mo nakalap ang sirang bakal na ito? Sa tambakan, nagpapanggap ka dito. Maigi pang ibalik mo ito. Kapag may gasgas man lang, hindi mo kayang bayaran maski abutin ang yaman mo. Di makabayad. Di ko kayang bayaran? Ha ha ha! Isang hamak na pulubi. Bakit mo agawin ng babaeng akin? Wala kang makukuhang kusing. Ginagamit mo ang sirang bagay na ito para manloko. Paokun. Tapos ka na. Isa kang pulubi. Nasaan na ang Angkan Shu? Isang pulutong ng mga hampas lupa. Kahit magtipon kayong habang buhay, hindi nyo kayang pantayan ang yaman ko. Tapos na ako. Paano? Halika. Xiaolan, ikaw. Ikaw naman, kung susunod ka sa akin, bibigyan ko ng marangal na libing ang ama mo. Ngayon, pera ang hari. Harapin mo ang katotohanan. Ayaw ko sa marumi mong pera. Matapat na dalaga, pero ikaw. Tuwa ako magpapasya.
Tingnan mo, 500,000 dito ngayon. 450,000 na lang natira, bulaklak para sa mga buhay o bulaklak para sa patay. Pag-isipan mong mabuti. Shushaolan, tanga ka talaga. Uy, sapat na yung 400,000 para panghabang buhay mo. Sayang naman kung masusunog. Bilis, nakita mo si Zheng Xiao. Nakita ba ng pulubing yon? Pera ito ni Zheng Xiao. Hindi sapat ang halagang ito. Di ba 3 insenso lang ang sinindi mo? Kapag nauubos na ang 3 insenso, kung hindi kami luluhod, ipakita mo nga yung bakal mong kamao. Oo nga pala, nasaan na yung mga tinawag mo? Ilabas mo, ipasyal. At takutin ako. Bakit? Anong tunog ito? Ito ang hudyat ng pagmarcha ng hukbo. Anong nangyayari? Bakit may hudyat ng digmaan? Paano nagkaroon ng hudyat ng digmaan sa maliit na lugar na ito? Oo, mga eroplano ng digmaan. Nakatalaga ang Killing Squad. Bilisan nyo, pumasok sa baryo. Kung hindi, huli na ang lahat. Tandaan nyo, dapat ipagmalaki ng pamilyang Shu ang sarili sa buong baryo. Ang ganda ng tanawin. Naiintindihan mo ba? Hindi lang Kilin Consortium hawak ni Kilin, ni ang ampon ng dating general, maging listo kayo pagpasok. Makakaangat kaya ang pamilyang Zeng ngayon. Nakasalalay sa pagkakataong to. Hoy, ano to? Sayas para sumugod ang mga tauhan. Ano kinalaman ko dito? Nauubos na ang pasensya ko. Xiaolan, sasama ka ba o hindi? Sabi ko hindi pera ang habol ko. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, Yuxuan. Wala kang hiya, ano? Ipapasama ko kayong pamilya sa impyerno. Aksyonan na. Anong ginagawa niyo? Tigil! Tigilan niyo yan. Mabait ako ngayon. Ipapasunog ko ang pamilya ninyong Shu para hindi na kayo pumila sa krematoryo. Huwag niyo galawin ang tatay ko. Kapag hinawakan niyo siya, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Naghihingalo? Magkano lang ang halaga ng mga probinsyanong katulad nyo? Makikipagbakbakan pa ba kayo kay Jijeng? Ayaw nyo pa ng pera? Nagpapakamartir ka pa dyan? Sa tingin ko, karapat dapat ka dito dahil may problema ako kay Zheng Xiao kasama kayo sa kapalaran niya. Tulungan niyo po kami. Mahirap lang kami, pero hindi niyo kami dapat apihin. Ngayon, sasabihin ko ang katotohanan, ang pera ang hari. Kahit sunugin ko ang bahay nyo, anong magagawa nyo? Kayong mga basurang walang silbi, Zheng Yuxuan, wala kang kwenta. Ano ngayon? Magmalaki ka pa. Bao, kung gagalawin niyo ang pamilyang Shu ngayon, papatungan ko kayo ng problema. Sige, kung ganon. Sabay-sabay na kayong sumunod sa Shu family sa impyerno. Hindi huwag. Sunugin, tingnan natin sino ang maglakas loob. Nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob. Nanay, tatay, bakit nandito kayo? Paokon, bakit ka nandito? Sumama kami sa chairman. Naghihintay pa ang chairman ng malaking handog sa pasukan ng baryo, kaya dumating na kami. Nauna kami para magpakilala kay Master Kilin. Kilin? Sino? Siya ang nasa likod ng grupo Kilin. Hindi lang basta Kilin, siya ay hindi lamang leader ng grupo. Kilin siya rin ay haligi ng bansa Ampon, ng dating commander. Ang mahal na tao ay wala na. Kaya nga maraming sundalo ang dinala. Bakit pa tayo pumunta sa liblib na lugar? Basta ma-upload ang pagkakakilanlan ni Kilin sa website, mabubunyag na ang kanyang pagkatao. Nanay, tatay, mali kayo. Nasaan si Master Kilin dito? Mahirap na pamilya to. Walang pambiling kabaong, mukhang may mga pulubi dito. Mahal, nagkakamali kaya tayo? Hindi mukhang lugar ng mga importanteng tao ito. Grupo Kilin, imposibleng magkamali ka sa bagay na ito. Para sa araw na ito, 6 na taon akong naghanap. Hindi tumali, tiyak na darating si Master Kilin. Ganun pala.
Magulang, sayang lang ang oras natin dito. Sumama na lang tayo sa chairman sa pasukan ng baryo. Sige, tara na. Yuxuan, lumakad ka ngayon. Babawian kita mamaya. Natatandaan mo ba ang sinabi ko, Gago? Ililibing ko ang tatay ko, dadalhin ko ang kabaong, at ipagtatanggol ang pamilya Shu. At ikaw, Jiang Baokun, wala nang makakapigil sa akin ngayon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Jiang Hongji, lumapit ka at isauli ang aking siyam na bituing balabal sa tunay na may-ari. Sinasabi mo bang sa iyo ang sambong digmaang siyam na bituin? Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Alam mo ba ang kahulugan ng siyam na bituing kasuotan? Ito ang dangal ng Departamentong Pandigma Dakilang Karangalan. Isa kang kakatwang pulubi. Tingnan mo ang sarili mo mula ulo hanggang paaamoy pobret suklay. Gusto mo pa rin magsuot ng siyam na bituing uniforme. Ang gwapo ng siyam na bituing sambong digmaan. Sa ating Jiang Xiaopei lang, ito bagay. Meron pa bang natira sa pamilyang Shu? Kami sa Grupo Kirin ay nagpakababa upang dumalo sa walang laman na lugar. Kausapin ang isang mabahong pulubi. Tunay na dukha ang taong ito walang pangarap sa buhay. Naghahanap talaga kayo ng kamatayan, pangahas mong ininsulto ako? Tinungisa ng sambong digmaang siyam na bituin. Tumahimik ka. Kahit si Jian Yuxuan ay di mangahas sa Grupo Kirin, ano pang kalokohan ang sinasabi mo? Sambong digmaang siyam na bituin, malamang di mo pa ito nakikita sa buhay mo. Ibig sabihin, Pasensya na, Ginoong Jiang, lahat sila ay dukha, walang kaalaman pagtiyagaan niyo kami. Yuxuan, ano ang nangyayari? Ayos lang, hintayin mo ang palabas. Kumusta? ito si Jiang Xiao ang dakila sa siyam na bituing sambong digmaan. Ang mabuting ama ay magkakaanak ng mabuti. Napakatalino ninyo. Ginoong Jiang, ang importante ay marangal ang anak ninyo. Ahaha, lahi ng dragon ay dragon, ang phoenix ay phoenix, Chu Xiaolan. Tingnan mo sila, tingnan mo ang tahanan mo. Baka hindi ko na maabot ang antas ni Ginoong Zheng. Jiang Baokun, tinapakan mo ang numero ng Kirin. Nagsuot ng balabal na Kirin, gumawa ka ng kasuklam-suklam na kasalanan. Wala ka ng pag-asa. Sinasabi ko sa iyo, kahit bumaba ang Diyos, di ka maililigtas. Ano ang sinasabi mo, mabahong pulubi? Wala dito si Panginoong Kilin ano masama sa pagsuot ng anak ko ng digmaang damit. Pangahas mong ininsulto ang anak ko sa harap ko, parang ayaw mo nang mabuhay. Ikaw ang ayaw ng mabuhay. Sa tingin ko, ikaw ang ayaw mabuhay. Narito ang chairman ng Qilin Group. Siya ba ang pinakamayaman sa buong Timog Probinsya? Zhou Jun, ang chairman. Master Kilin, paano siya naging ganito? Chairman, kayo ang lalaking may kakayahang gumawa ng malalaking bagay. Huwag pansinin ang mabahong pulubi. Nagkataon siyang nakagalit sa akin ngayon. Tutulungan kitang linisin siya. Ikaw ang maglinis sa kanya. Chairman, kayo ang kumakatawan sa Kirin Group. Iba na siya sa inyo. Hindi karapat dapat sa pansin ninyo. Ako naman, kailangan ko lang linisin ito. Ikaw ang maglinis sa kanya. Alam mo ba kung sino siya? Isa siyang mabahong pulubi. Chairman, kakadating nyo lang. May mga bagay hindi nyo alam. Ang pamilyang Shu ay puno ng mahihirap. Gusto kong gumawa ng mabuti araw-araw. Pero ang pamilyang Shu ay hindi marunong rumespeto. At itong mabahong pulubi ang sinabi niyang susuportahan niya ang pamilyang Shu. Hindi ba ito katawa-tawa? Ikaw ang nakakatawa. Jiang Hongji, ganito mo dinidisiplina ang anak mo. Sinabi ko na sa'yo, mag-ingat ka, huwag isipin na may maduming pera ka. Makakapagyabang ka sa buong lungsod. Tingnan mo ang nagawa ng pamilya mo. Tama ang ginawa ng anak ko. Sabi nitong lalaki. Kanya ang 9-star battle robe. Hindi ba't ito ay paghahanap ng kamatayan? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan? Chairman, ang ama ko ang kanang kamay ninyo. Tumutulong siyang maglinis ng basura. Bukod pa riyan, kayo. Pulubi, basura, alam mo ba ang tunay niyang pagkatao? Kirin Group Zhou Jun, nakilala si Master Kilin. Ano? Ginoong Kilin. Si Kilin too? Si Kirin yan? Imposibleng siya'y Kilin? Isang mabahong pulubi yan? Pulubing wala man lang masuot? Paano siya naging Kilin? Ang sinasabi nila, sabi nila Kilin ang bayaw mo. Oo, siya nagtatag ng Kirin Group. Totoo ito. Narinig mo ba yun, Xiaolan? Ang dami nating pinagdaanan. Kung totoo ito, pagsubok na may magandang wakas. Kung nalaman man ng tatay mo, makakatulog ka na rin ng mahimbing. 6 na taon nang nawawala si Ginoong Kilin, pinaglibot mo ang mundo para hanapin ang asawa mo. Napakamakabuluhan ng pagsisikap mo. Dahil sa iyong matiyagang paghihintay, ligtas na nakauwi si Ginoong Kilin bilang pagkilala sa inyong pamilya. Buong puso kaming nagpapasalamat.
mula sa Kirin Foundation. Totoo ba ang sinabi ni Yushuan? Xiaolan, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga taon, pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hinding-hindi na maaapi ang pamilyang Shu. Jojun, may iba ka pa bang dapat dalhin? Handa na lahat, sir. Nakahanda na ang lahat. Mga panauhin. Ito ang kontrata sa maswerteng lupain ng Rongcheng, Nanshan, permanenteng pagmamayari para ilibing si Shufugi na nag-alay ng buhay sa pamilyang Shu. Kilala ko ang lupain na ito. Napakaganda ng tanawin. Balita ko gagawin itong subdivision. Napakahalagang lokasyon nito. Napakagandang lugar, ginawa namang libingan. Anong klaseng trato ito? Alay na Feng Shui Treasure Land para sa Yumao. Munting pagpapakita ng pagiging masunurin. May pangalawang alay pa. Ito'y kalahati ng aking shares sa Kirin Group. Ipinagkakaloob sa pamilyang Shu para sa kanilang kinabukasan. Kalahati ng shares sa Kirin Group? Diyos ko, magkano ang halaga nito? Patay ito sa kasalukuyang stock price, hindi bababa sa 10 bilyon. Ako ang bahala sa libing ng biyenan ko. Nasisiyahan ba kayo sa Feng Shui Treasure Land? Sobrang kasiyahan po. Sayang lang ang pera. Libre lang po ito. Nararapat lang ito sa biyenan ko. At ang shares sa Kirin Group, tiyak na yayaman ang pamilyang Xu. Sa ganitong paraan, masisara ang mga bibig ng mapanghusgang tao na puro pera lang ang alam. At ikaw, Jing Baokun. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Wala nang pag-asa para sa'yo, walang makakapagligtas sa'yo. Naniniwala ka na ba ngayon? Nanay, tatay, tulungan niyo ako! Mahal, magsalita ka naman. Iisa lang ang anak natin. Salbaheng tao ka. Paano kita matutulungan ngayon? Hindi ako naniniwalang siya'y kilin. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Kilalang mahirap ang pamilyang Shu dito. Paano naging Master Kilin yan? Katarantaduhan. Direktang utos ni Master Kilin na tulungan ang Shu family. Hindi lang ako, pati si Master Huofeng, maging ang dating general, dadalhin ang lahat para sa libing ng Shu family. Para marangal ang pag-alis niya upang suportahan ang Shu family. Mali ito. Tama ang pamilyang Shu, siya ang nagkamali. Imposibleng Kilin siya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Chairman, nakita mo na ba si Master Kilin ng personal? Wala akong espesyal ang katayuan ni Kilin. Hindi siya mahilig magpa-istorya. Kaunti lang ang nakakakilala sa tunay na anyo ni Kilin. Paano mo nalaman na siya si Master Kilin? Kalakaran, ang pagkakakilanlan ni Master Kilin sino ang magpapanggap. Mali ka, Chairman. Malaking pagkakamali. Ngayon, pulubi na siya. Masamang buhay. Kaya niyang gumawa ng kahit ano dahil sa kanyang mga salita, magbibigay ka ng 2 regalo. Opo, Chairman. Ang kahirapan nagbubunga ng masasamang balak. Dapat pigilan. Paano kung mali ito? Narito ang tunay na Master Kilin. Hindi natin kayang magalit. Miss Chu, may iba ka bang lalaki? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magalit, nagtatanong lang. Si Yushuan ang una kong minahal. Siya lang ang sinundan ko sa buhay. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Siya'y isang malandi o siya'y anak sa labas. Hindi ko alam kung kanino siya ipinanganak. Isipin ninyo mga kasama, babae siyang may anak sa lungsod. Paano kung wala ni isang mabuti? Mabubuhay ka pa ba? Paano ka nakikipag-usap? Kulubi ka man. Nangangarap ka pa. Ipakita mo nga. Hoy, seryosohin kaya ni Master Kilin ang one night stand. Pero ang hindi niya alam, pokpok ka lang. Hintayin nating dumating si Master Kilin. Kakausapin ko siyang mabuti. Tama, lahi nilang mahirap. Bakit bigla siyang nang-api sa atin? Hindi ako sangayon kung ganon. Oo, ang pamilyang Shu at ang pulubing ito sa inyong bibig nagtutulungan linlangin ang Kilin Group ko. Oo, ikaw nga. Ganyan ka ba umutot? Baka mas malinaw ang paningin mo kaysa sa akin kahit na ganon. Tapos ng bastos ng basta si Jeng Baokun sa pamilyang Shu, dapat ba? Tagapangulo, ano ang ginagawa ninyo? Karapat-dapat sila dyan. Bagay sa'yo? Tagapangulo, nasa mataas kayong posisyon. Hindi ba ninyo alam? Pero ang mga mahihirap ay karapat-dapat dito. Karapat-dapat apihin.
Tayong lahat ay mayayaman. Dapat magtulungan. Konti lang pera mo, may lakas ka pa ng loob na magmayabang. Akala ko dapat magtulungan ang magkamag-anak. Pero kinamumuhian ninyo ang mahihirap at sinasamba ang mayaman. Ito ay hindi mapapatawad na kasalanan. Mukhang hindi lang si Zheng Baokun ang dapat linisin ngayon pati pamilya ninyo. Tagapangulo, masyado kayong biased. Siya ang pulubi, wala naman siyang ginawa. Nagpakita pa siya bilang Master Kilin. Hindi ninyo siya sisirain. Kami ang sinisisi ninyo. Walang sense ito. Hindi lang kami ang dinasisiyahan, pati si G. Siyang ay ayaw tanggapin. Oo, si G. Siyang kay G. Siyang kami nakikipag-usap ngayon. Master Kilin, paano dapat ayusin ang usaping ito? Kung ayaw sumunod, bugbugin hanggang sumuko. Naiintindihan, halika rito. Ano ang ginagawa ninyo? Hoy, bitawan niyo ako. Nanay, tulungan na niyo ako. Salbahe, huwag mong isipin na nandyan ang tagapangulo. Kaya mong takpan ang langit ng isang kamay. May makakapagpagaling sa'yo. Mukhang may backer ka. Di tawagin mo na ngayon. Sinabi kong ipagtatanggol ko ang pamilyang Shu. Gusto kong makita. Ngayon, walang pahintulot mula sa akin. Sino ang maglakas loob lumabas ng bakuran? Tatay, ano ang ginagawa niyo? Tawagin mo ang pinsan mo at papuntahin dito. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Ang pamangkin kong si Zheng Feng ay taga-Kilin Squad. Tinawag ko na siya pagdating niya. Malalaman na niya. Narito ako kasama ang Kilin Squad para salubungin kayo, sir. Nawala ang Kilin ng 6 na taon. Ang buong Kilin Squad ay namatay ng marangal. Buti na lang, nandyan pa rin ang Kilin, nandyan pa rin ang apoy. Sumusunod sa utos ang Kilin Squad. Ako nga. Samahan niyo akong batiin ang inyong hari. Kumusta? Handa na ang sasakyan. Handa nang umalis. Pumanaw na ba si Jojo ng Killing Group? Umalis na si Jojun. Dapat narito na ito sa lalong madaling panahon. Dalhin ang kristal na kabaong magsimula na tayo. Kapitan, sa inyo dapat ang posisyon ng leader ng Kilin Squad. Pagbalik ng Kilin, agad nitong aagawin ang pugat. Hindi ito makatarungan. Kumusta, Tio? Ano? May nagpapanggap daw na Kilin? Huwag kayong mag-alala, Tio. Paparito na ako. Huwag kayong mag-alala. Walang makakalaban sa inyo. Hindi ko siya pakakawalan. Adjutant Zhao, sumakay muna kayo kasama ni Master Huofeng. Samahan kayo. Ako ang mamumuno sa Kilin Squad. May nangyari sa tiyo ko. Ako na ang bahala rito. Kilin Squad. Sumunod kayo sa akin. Nasa ilalim ng dating commander ang Kilin Squad. Ito ang pinakamataas na special forces ng Daxia. Bawat miyembro ay piling mandirigma, maging ang mga governor ay nakakita sa kanila. Lahat ay dapat umurong. Hindi masama. Ito ang pinagmamalaki ng angkan naming Zheng. Teka, paparating na ang pinsan ko. Itingnan kong hanggang kailan ka magpapanggap. Huwag nating guluhin ang pangkat ni Yushuan. Narinig ko galing sa dagat ng dugo at bunton ng bangkay ang mga iyon. Wala nang aksidente ang dapat mangyari. Huwag kang mag-alala. Walang taong hindi ko kayang apihin sa mundo. Kahit mula sa pangkat Kilin pa sila. Kahit lumapit ka sa akin, ako ang masusunod. Patay na pato pero matigas pa rin ang ulo. Sandali, paparating na pinsan ko. Huwag kang magpanik. Ayaw mo bang protektahan siya? Sige, sandali. Paparating na pinsan ko. Nakipagtalik ako sa kanya sa harap mo. Tingnan natin ang kaya mong gawin. Umalis ka, gago! Ang bango. Jojun, putulin ang isang daliri nitong salbaheng to. Pinsan ko ay mula sa pangkat Kilin. Mangahas kang hawakan ako, Chairman. Hindi ka pwedeng magkamali. Mabubunyag din ang katotohanan. Anong problema, Jojun? Ipinipilit mong i-verify ang identity ko. Handa ka bang kumilos? Hindi na. Naniniwala ako sa pamilyang Shoot. Naniniwala sa Kilin. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Shojun, putang ina mo. Tinutulungan mo ang pamilyang Shu na apihin ako. Ikaw, hintayin mong dumating pinsan ko. Patay ka. Kahit miyembro ng pangkat Kilin, pinsan mo. Ano naman, pag nakakita ng pera, pananakot, sasamayin ng kapalaran niya tulad mo. Pinsan. Sino ang mangahas gumahasa sa pamilyang Zheng? Parang ayaw mo nang mabuhay. Xiaofeng, tamang oras ang dating mo, ikaw ang dapat magdesisyon para sa amin. Tingnan mo, si Baokun ay pilay ang mga kamay. Kuya, sa wakas narito ka na.
Ginagamit nitong gago ang kapwa niya sa tulong ng Kirin Group. Linungisan niya ang pangalan ng Kilin Team. Narinig mo na lahat, hindi lang yun, nilandian pa ang angkan naming Zheng. Ikaw pala, bata? Pang-aabuso sa Killing Squad. Tawa na ako sa'yo. Bilang miyembro ng Kilin Team, walang pinipili ang mga maliwanag na nang-api sila. Tumahimik ka. Taga-saan ka ba engkantada? Mga pulubing walang kwenta. Magsalita ka pa ng kalokohan. Pababayaan ko ang mga kilin na itapon kayo sa gubat para pakainin sa mga lobo. Cheng Feng, di ba? Sa 6 na taong pagkawala ko, nag-recruit ang Kilin ng katulad mong basura. Mas matimbang pa ang hayop kaysa sa'yo. Pinupuri mo ko? Alam mo ba kung sino ako? Kahit si Joe Jun dito, magpapakain pa rin yan. Kayo namang mga pasaway, lumapit kayo. May ganon. Patay ang lahat ng manlait sa Killing Squad. Tingnan natin ang may lakas ng loob. Nakatindig ang Kirin Squad. Sino ka? Ano ang mandato ng Killing Team? Sumagot kayo, ubusin ang masama at tulungan ng api. Usaling tagapangalaga na lipol na ang salot. 6 na taon nang nananatili ang sigasig ng Kilin. Hindi nawawala ang tapang, mananatili ang lakas ng loob. Balabal ng siyam na bituin. Ikaw ba ang Killing? Xiaofeng, huwag kang magpadala sa kanya. Ganyan niya tayo nilinlang. Para sa akin, suot lang niya yung dragon robe, hindi tulad ng prinsipe. Tol, itong gago siya'y mabahong pulubi. Hindi pa natutukoy ang tunay na pagkatao nito. Sa tingin ko ayaw lang niyang magpakilala, umaasa lang siya kay Joe Jun, kasabwat niya si Joe Jun. Napatunayan na ba ang pagkatao ni Joe Jun? Di pa pero. Pero puta, kaya niyo to. Nalinlang ako ng isang pulube. Buti na lang may angkan Zheng, kung hindi, nadali na rin ako. Paparating na sina Commander at Huofeng ni hindi niyo kilala si Kilin. Joe Jun, ikaw ang chairman ng Killing Group. Ayaw mo na talagang ituloy to? Bakit mo siya pinagdudahan? Dahil ba sa damit pulubi niya, masyado kayong mababaw? Sasabihin ko, bakit ko? Buksan niyo mga mata niyong panis. Tingnan niyo ako ng mabuti. Zheng Feng, ano ba ang katayuan ko? Ano parang hindi na pag-asawa ni siya to? Alam ko lang miyembro siya ng Kilin Team. Lihim pa ang iba niyang pagkakakilanlan. General ba siya? Narinig ko tataas ang ranggo niya mula 1 hanggang 9 na bituin. Kung makakakita tayo ng bituin, sapat na para sa mga ninuno natin. Mas marami akong alam kung madala ni Zheng Feng ang Kilin Team. Hindi siya karaniwan, siguro 2 bituin man lang. Hump, mga gago kayo. Ngayon nyo lang nalaman ang pagkakaiba niyo sa angkan Zheng Shu Xiaolan. Kung magpapakalambing ka ngayon, baka maging tama pa. Huwag kang kabahan, Xiaolan. Hayaan mo siyang subukan. Kahit sino pa siya, mas mataas ang ranggo ko sa kanya. Di ako nagbobola sa inyo. Ngayon, ipapakilala ko ang pulubing ito. At pati tong putang ito panoorin nyo. Mababagsak ba kayo ng pagkatao ni Zheng Feng? Kinuhang fingerprint sa hinlalato, kumpleto na pangalan. Zheng Feng kasalukuyang kapitan ng Killing Squad, 5 bituing general. 5 bituing mandirigma. Naku, hindi pa ko nakakita ng ganito kalaking tao sa buhay ko. 5 bituing mandirigma. Kuya, di ko inasahang ikaw ang kapitan ng Kilin Team. Nakikita mo pulubing mabaho? Ito ang pagkakaiba sa ating magkapatid. Hindi mo kami maunahan. Si Zheng Feng pala ang kapitan ng Kilin ay yung bayaw? Ano ba ang bayaw? Ano pa ba siya? Hindi mo talaga ang pulubi? Tataas lahat sa langit. Pulok na pamilya to. Nasusukan ako sa kanila. 5 bituing general ka lang. Wala akong paki. Hindi seryoso. Alam mo ba ang kahulugan ng 5 Star Wars? Makakalakad ako ng pahalang sa Rongcheng, sa mahirap at liblib na lugar, na gusto kitang patayin, ano pa? General, sasabihin ko si Shu, Xiaolang Pokpok, yan. Pamilya niya ay bulok. Yang mga karangalan, hindi dapat sa kanila. Nakikipagtalik siya sa pulubi. Isipin mo makikipagrelasyon sa pulubi. Paano siya magiging mabuting tao? General, matalas ang paningin mo. Tiyuhin niya ay parte ng pamilya. Pamangkin mo rin si Xiaolan. Bakit di mo makita ang pag-unlad ng pamilya? Hindi ako. Paano naging 5 sa Shu family ang dukhang tulad mo? Tingnan mo si Zheng Xiao, 5 bituing mandirigma yan. Pangahas mong ininsulto ang Zheng family. Muntik na tayong mamatay. At si Shu Xiaolan basura. Yan. Paano siya karapat dapat umangat? King Shui Treasure Land, shares ng Kilin Group. Karapat dapat ba kayo? Masyado kayong kampante. Hindi pa naberipika ang identidad ko. Paano nyo nasabing pulubi lang ako? Paano nyo nalaman? Mas mataas ang katayuan ni Zheng Feng kaysa sa akin. Basurerong pulubi ka. Ano ba ang sinusubok mo? Ikaw. Napatunayan na ng general ang pagkakakilanlan niya. Siya si Kapitan Kilin, 5 bituin ang ranggo. Kahit subukan mo man o hindi,
Wala kang makukuhang kahit hibla. Tigilang mong ikahiya ang sarili mo rito. Tama, pinasuri kita ngunit hindi mo ginawa. Ngayon ay tapos na ang inspeksyon ng mga general. Nagmadali ka na namang pumarito. Bakit hindi ko alam na tumatanggap pa kayo ng mga pulubi sa war zone? Oh, yang batang hampas lupa na yan. Kapag nabigo ang pagpapatunay, malamang nalulungkot na ang munting asawa mo. Sabi mo, naisip ko kung magsusubsob ang buong pamilya Shu sa desperasyon. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinubukan kanina dahil ako si Jan Yuxuan, matuwid sa salita at gawa. Walang pangangailangang patunayan ang pagkatao mo. Ano pang patutunayan? At kayo'y paulit-ulit na nagdududa sa akin. Ngayon kailangan ko lang patunayan ang sarili ko. Mabubunyag na ang buong katotohanan. Maaapektuhan si Joe Jun, magagaya ang uniforme, ngunit hindi mapagkakamalan ang pagpapatunay. Huwag kang magpakawalang hiya. Ang pamangkin kong si Zheng Feng ay kapitan ng Kilin Team. Kailangan pa bang patunayan? Basurerong pulubi ka? Naghahanap ka ng gulo. Ayaw pa naming panoorin yan. Shu Yuanshan, paalisin mo ang pamilyang ito ngayon din. Bakit? Ito ang tahanan ko, espesipikong para sa amin ang mga regalong iyon. Tumigil ka. Nakahihiya naman yan. Hindi, masyadong malubha ang mga internal injury ngayon. Kapag kumilos ako ngayon, mabubuking ako. Bilang kamag-anak, tinutulungan ka namin. Malapit nang dumating ang lahat ng mga VIP. Alam kong isa kang palautang na nagbebenta ng sarili sa isang anak sa labas. Dapat mamatay ang buong angkan mo. Ibig sabihin, Ginoong General, tingnan mo. Hindi naman presentable ang pamilyang ito. Bakit hindi natin hayaan ang aming pamilya ang humawak? Siya din ang apelyido namin. Baka ito ang napakalaking kayamanan sa wakas. Ito'y nasa atin na. Mabuti. Hindi imposible, pero huwag mong sabihin. Magaganda ang magkapatid na babae ng pamilyang Shu. Wait, naiintindihan ko. Dapat kayong dalawa ay mag-ayos ka agad. Paglingkuran ninyong mabuti ang general. Ang bait-bait ng general sa inyong dalawa. Biyaya ito mula sa inyong mga nakaraang buhay. Pare, gusto ko si Shu Xiaolan. Sige, ikaw na ang bahala kay Shu Xiaolan. Ito munang gusto ko ito. Bayaw. Tao sila. Hindi kalakal. Bilang kapitan ng Kilin, okay lang kung apihin nila ang pamilyang Shu. Sumama ka pa sa kanila. At nagpakawala ng galit. Kailangan kong patunayan ang pagkatao ko. Pinipigilan mo pa ako sa lahat ng paraan. Ano ba ang iniisip mo? Pangamoy basura. Ang aking Panginoong General, paano mo ako basta-basta inaapi? Shu Xiaolan ka. Dali, lumapit na kayong dalawa rito. Nakahiga pa rin si Shu Fugi sa bakuran. Kung may konting paggalang sa magulang, paglingkuran ninyong mabuti ang dalawang binatang Zheng ngayon. Jan Yuxuan, dayuhan ka, huwag kang makialam. Sa araw na ito, nakasalalay ang tagumpay ng pamilyang Shu. Kung hadlangan mo ako, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Bumabala ako sa iyo. Pakawalan mo sila. General, pakiusap, papagtibayan ang pagkatao ni Yuxuan. Hayaan niyang magpakilala ang sarili niya. Umalis ka na. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Pinakamabuti, laruan ko lang ito. Sobra na ang hirap ng pamilya naming Shu. Bakit ginagawa mo pa rin ito sa amin? Sabi ko si Yuxuan lang ang lalaki ko. Ayaw mo lang maniwala. Tinawag mo pa akong malandi. Kung ganyan ka magwawala, maghanap na lang ako ng papatay sa akin. Doon na papasok ang malaking tao. Gusto kong makita paano mo ipapaliwanag. Xiaolan na? Hindi ka pwedeng magpakamatay. Paano kung mamatay si Dudu? Nakasalalay pa rin sa'yo ang pamilya. Kung kailangan kong mamatay, hayaan mo akong mamatay. Sasama ako sa tatay mo. Samahan ko ang tatay mo. General, ang pamilyang Shu ay direktang itinalaga ni Lord Huofeng at ang matandang commander. Kung may mangyari talaga, lahat tayo mawawalan ng mukha. Bakit hindi bigyan ng pagkakataon? Hayaan nating patunayan niya. Bibigyan ko ng tsansa ang mabahong pulubing ito. Pero may kondisyon ako. Ano ang hiling mo? Patunayan ang pagkatao nitong pulubi. Kung wala siyang kwenta, kayo ng kapatid mo, sumama kayo sa akin sa loob. Papatayin ko kayo ngayon din dito. At ang share sa Grupo Kirin, kasama ang lupa na may halagang bilyon, lahat ibibigay sa akin. Tingnan mo nga ito. Ang mahirap ay mahirap pa rin. Hindi makakaahon sa buhay. Mauuwi lang sa laruan namin. Hustisya pa ba ang pinagsasabi mo? Hirap kaming alagaan ng anak namin ni Mrs. Ginagawa niyong laruan ang mga tao? Wala kaming pera, pero tao rin kami. Aray, hindi nyo ba nakikita ang ginagawa nyo? Uy, Shufugi, ang baho naman yan. Papakamakatao pa kayo? Sinasabi ko sa inyo, walang halaga ang dignidad ng mahirap. Pati anak mo, si Shu Xiaolan, ay tindera, sanay na ako dyan. Para lang dinadagdagan ang problema ninyo. At si Shu Xiaochun na factory worker,
Di naman kayo karapat-dapat sa sweldo. Mas bagay pa ang buy one take one na promo. Kayong kayo. Ma, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Kinigipit niyo ang mga tao. Ako si Shusha Olan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ang asawa ko. Gusto ko lang may mapagkakatiwalaan ang pamilya Shu. Bakit ang hirap nito? Tama ka, mahirap ang buhay ng mahirap. Hindi ba mahirap ang maging dukha? Binibigyan ka ng oportunidad nito, Ginoo. Bakit di ka lumuhod at magpasalamat? Lumuhod ka, ang daldal mo pa, ganun talaga ang mahihirap. Daming problema. Xiaolan, umatras ka muna. Ako lang ba ang kailangang magpatunay? Para lang mapatunayan na mas mataas ako kay Zhengfeng. Siyempre, sa lipunan, ang estado ang batayan. Estado lang ang importante. Kung mas mataas estado mo sa pamangkin ko, pwede mo kaming apakan. Saka mo ipagmamalaki ng pamilya Shu, sino pa ang mag-aabuso sa inyo? Naintindihan ko, wala palang hustisya sa paningin nyo. Sino ang mayaman? Ang may mataas na estado ang tama. Sige, gawin mo gusto mo. Gaano katagal pa? 5 minuto na lang. Hoy, dating general. Galing akong Chinhai sa espesyal na eroplano, naghihintay siguro si Kilin sa baryo. May resulta na. Oo, 2 bagay. Una, si Old Taishan ng pamilyang Shu dinalaw ng gobernador. Si Old Taishan, pinakamarangal ang pagtrato sa pamilyang Shu. Papunta na ang gobernador ng Southern Province. Pangalawa, hindi dapat masayang ang 6 na taon ni Yuxuan. Dapat na rin akong umalis. Ang ibig mong sabihin? Nakatakas na si Kilin sa pagbagsak at na-promote. Ang galing, pinakabatang commander si Kilin. Dating commander, ilang bituin na commander si Kilin. Hulaan mo. Ang amoy pawis na pulubi ay makikipagkompetensya sa pamangkin ko. Kahit pa mapatunayan ang basurang tulad niya, sundalo pa rin. Hindi ka naman takas na sundalo, di ba? Hata, naniniwala ako kay Yuxuan. Hindi siya magsisinungaling sa akin, hahaha, kapag bumagsak sa verifikasyon. Payag ako sa lahat ng hiling mo. Pero kung pumasa ka, at mas mataas pa kay Zhengfeng, ibigin kong lumuhod kayong lahat para humingi ng tawad. Hindi sapat ang pagluhod at pag-amin ng kasalanan. Chuyuan Shan, 3 kayong pahihirapan ng 60 latigo at kayong pamilyang Zheng mabubuwisan ng buhay. Sige, magsugal tayo. Hindi lang ako naniniwala. Pwede ikumpara ang pulubi sa 5 bituing mandirigma. Hahaha. 5 bituing mandirigma, huwag nang pag-usapan ng mga general. Basta makita siya sa sistema ng verifikasyon. Ako'y magbibitiw bilang kapitan ng Kilin. Luluhod ako para humingi ng tawad sa iyo. Mabuti, tandaan mo ang sinabi mo. Mabuti, tandaan mo ang sinabi mo. Pinaghirapan kita nitong mga nakaraang taon. Kung hindi ako dumaan sa digmaan, malubhang sugat, may mga internal na injury. Yuxuan, tumigil ka sa pagsasalita, nagtitiwala ako sa iyo. Lahat kami ay naniniwala sa iyo. Ikaw ang lalaki ko, dapat mong bigyan ako ng respeto. Ang aming pamilyang Shu ay umaasa pa rin sa iyo. Ada Ray humalakhak. Sa ganitong mga pagkakataon, nagliligawan pa rin. Magiging laruan ka na lang ng iba. Jojun, masusing tingnan mo katawa-tawa ang desisyon mo. Kung magpapatuloy ito, hindi naligtas ang posisyon mong chairman. Nagkamali ba talaga ako ng pagkakita? Tama na, tumigil ka na. Gusto kong makita ang isang hamak na pulubi. Anong uri ng pagkatao ito na nakakagulat sa mundo? Pakiusap, hayaan mong magmulat ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad. Bilisan mo, kung hindi ang asawa at hipag mo, magiging laruan mo ako. Matanda, pagpalain nawa kami ng iyong kaluluwa. Nakabalik na si Yuxuan. Hindi mapagwatak-watak ang pamilyang ito. Xiaolan, nakikita mong mabuti. Ang lalaki mo ay hindi duwag, hindi man lang basura. Kakaunti lang ang makakapantay sa akin, pero hindi ang mga nandito ngayon. Lahat ng hirap ng pamilyang Shu, babawi ako ng maraming beses sa mga hayop na ito. Pagre-record ng fingerprint. Nakolekta na ang fingerprint, inabasa. Naipasa ang verification ng fingerprint. Umasa. Pasa.
Tawapi, anong nangyayari? Jan Yuxuanidad, 28 naglingkod noong 2014. Narito ang kanyang resume, walang lihim na nakakubli. Ina-update ang profile ni Jan Yuxuan oras ng pag-update. 5 minuto. Isang posibilidad lang ang meron tayo. Na inilipat na ang posisyon ni Jan Yuxuan, nag-u-update ang sistema. Tingnan mo ang linya sa resume mo. Ikalawang taon ni Jan Yuxuan sa militar, sumali sa Team Kilin. Noon din itinatag ang Team Kilin. Hindi ba ito nagpapaaliwanag ng lahat? Kaya si Jan Yuxuan pala ang Panginoong Kilin. Napakabait ni Xiaolan. Hindi ka nagkamali ng napili. Ang lalaki mo ang kataas-taasang Kilin. Si Zheng Feng ang kapitan ng Team Kilin, 5 star na mandirigma siya. Ang bayaw ko ang nagtayo ng Kilin. Mas matanda pa sa kanya yon. Hindi ba mas mataas ang ranggo niya? Imposible. Paanong siya ang magiging Panginoong Kilin? Imposible. Imposible. Paanong mas makapangyarihan si Jan Yuxuan kay Xiaofeng? Hindi ko tatanggapin to. Nandito na ang mga katotohanan. Gaano ba kahalaga ang opinyon mo? Aray, bulag tayong lahat. Nakipagsagupaan sa Panginoong Kilin, lahat yon ay hindi pagkakaunawaan, puro pagkakamali lang. So Yuan Shan, hindi ba't dapat ngayon kayo lumuhod at tuparin ang pustahan? Hoy. Hindi, naalala ko, ang pag-update ng datos ay hindi lang paglilipat ng trabaho. May isa pang posibilidad. Iyan ay isang takas, isang kriminal na pinalayas mula sa digmaan. Ano nangay? Ang sama mo, putang ina, may sira ang card na to ang pag-update sa datos ng tauhan ay hindi lang tungkol sa paglilipat. May iba pang posibilidad. Iyan ay pagkakasala. Tingnan mo ang sarili mo. Malamang tumakas siya sa krimen. Gusto mong tumakas sa lugar na walang makakakita sa'yo. Pero di ko inasahang makikita ang pagbabalik ng Kilin. Sabi ko na basura ka, puta. Gusto mo pang umakyat sa tunay na dragon. Ang puta ay para lang sa basura. Natatakot ako. Akala ko. Lumaki na si Xu Xiaolan at nagdala ng mayamang manugang sa angkan natin. Hindi ko inasahan to. Tito, 3 minuto na lang. Pagkatapos ng 3 minuto, anuman ang resulta, mabubunyag ang katotohanan. Bigyan pa si Yuxuan ng 3 minuto. 3 minuto. Ang mahal ng oras mo, kahit 1 minuto di ko kayang maghintay. Asawa at anak, ano pang hinihintay nyo? Bilisan nyo't dalhin ang mga putang inang to sa kwarto, ilabas lahat para sa general. Ayaw ko pumunta. Bayaw, sagipin mo ang bayaw natin. Xuemei, anong ginagawa mo? Pamilya tayong lahat. Sino bang pamilya mo? Lumayo ka sa akin, kawawang hampas lupa. Sobuga. Magpapanggap ka bilang Master Kilin sa ganyang kakayahan? Hawak ko ang 2 babaeng ito. Tiyo, pinabayaan mong abusuhin ang 2 mong anak para sa pera. Paano mo nagawa ito? Utot. Para ito sa ikabubuti ng Angkanshu, walang kwenta si Jan Yuxuan. Anong pinagsasabi mo, Ginoong Kilin? Ni hindi ko kayang talunin ang general ngayon. Ano ba ang Kilin? Tama ang sinabi ng general. Siya ay isang taksil. Hilahin mo agad. Hubarin mo ng mabilis. ATBP. Sa liwanag ng araw, may batas pa ba? Jing Feng, akala mo mga magsasaka lang ito. Matandang magsasaka, gagawin mo lahat sa liblib na lugar na ito. Eh ano naman? Matandang magsasaka, mapapantayan ba nila ako? Mamaliitin ang mga magsasaka. Hamakin ang mga mahihirap. Anong klaseng mandirigma ka? Sino pala ang pinoprotektahan mo? Ang mga mayayamang nasa mataas na lipunan. Oo, tama ka talaga. Ang kinaiinis ko ay mga hampas lupang tulad ninyo. Hindi lang kita pagtritripan, gusto ko ring pasalamatan mo ako. Ang 1 minuto ay 1 minuto. Jiang Feng 1 minuto. Hindi ka na makapaghintay, pwede mong hamakin si Jan Yuxuan. Pero hindi mo masasabing mali ang pamilyang Xu. 6 na taong naghintay si Xu Xiaolan kay Master Kilin. Gaano karaming hirap ang dinanas mo. Gaano karaming kasalanan ang pinagdaanan mo. Malapit nang mabuking ang tunay na pagkatao ni Jan Yuxuan. Kailangan mo ba silang patayin? Huwag po kayong makinig sa kanya, sir. Mas mababa pa sa manok si Xu Xiaolan. Nagkamali siguro si Kilin Sama. Nag-aaksaya ng oras para sa putang yan. Ganon ba kabigat? Kanino ba ako dapat makinig? So Yuan Shan, hayop ka talaga? Ganon? Maghihintay ako? Kawawa talaga ang pamilya ni Xiaolan. Anong saysay ng paghihintay ng 1 minuto? Wala nang nakakahiyang gaya mo. Anong nangyari sa malaking tao? Tol, gayahin mo siya. Mga tanga kayong lahat. Binigyan kayo ng malaking kayamanan, hindi nyo kayang kunin malinaw na pulubi lang si Jan Yuxuan. Tinutulungan nyo pa rin siya. Kaya pala sa probinsya lang kayo nababagay, karapat dapat kayong maghirap. Kami, tumutulong kami sa general. Tinutulungan ko ang pamilyang Zheng,
hindi niya kami pababayaan. Oo o hindi. Mga basurang magsasakang, nakikipaglaban pa sa General Panaginip lang yan. Ang mga walang kinalaman ay lumayo na agad. Wala kang karapatang makialam sa mga usapin ng pamilyang Shu. Walang tubo. Baokun, ihagis mo ang kahon ng pera sa mga dukhang ito. Nakita mo ba? May 450,000 pa rito. Umalis kayo rito kasama ng inyong pera. Tatay, parang asong nakatingin sa pera ang mga dukhain. Parang butong nakita inagaw ng parang sira. Hoy mga dukha, normal. Anong masama sa pagiging mahirap? Ang mahirap ay may dangal din. Ayaw ko sa maruming pera ninyo. Ano ba? Napakalaking bagay bang maging mayaman? Subukan nyo kung kaya nyo, lalabanan ko kayong lahat. Mga talunan kayong mga dukha. Kung hindi ko kayo mapatigil, walang kwentang Kilin Squad Captain ako. Sino ang may lakas ng loob na humarang? Pinapatay ko ang bawat makita ko. Walang perang kailangan. Hindi ako naniniwalang wala kayong pakialam sa buhay nyo. Ako si Shu Yuanshan, libu-libong beses nang nagsagawa ng misyon. Nakaharap ng buhay at kamatayan ng makailang ulit kayong mga basura pala ang pinoprotektahan ko. Hindi kayo karapat-dapat maging mamamayan ng Daxia. Ngunit magsisisi rin kayo balang araw. Sasabihin ko sa inyo, si Zhang Feong at kayo. Tapos na ang lahat. Kompleto na ang update ng datos. Si Jan Yuxuan ang nagtatag ng Kilin Squad. Tagapagtatag ng Kilin Group, itinaas bilang Grand Xia Commander dahil sa mga nagawa level 9 na bituin. Inanunsyo sa buong network cam na bituing commander bumalik ang Kirin ng may karangalan. Ano? Komandanteng 9-star, mandirigmang 9-star, hangganan ito na hindi maabot ng karaniwang tao katulad ko. Ano itong komandanteng 9-star? Kahangalan ang komandanteng 9-star, ang pinakamataas na commander. Ang pagkokomando sa 3 hukbo ay pinakamataas na karangalan. Paano ito nangyari? Ilan may di ako nakakita ng ganitong dakilang tao. Shaolan, nakita mo ba? Hindi kita nilinlang kayang labanan ng komandanteng 9-star ang lahat. Nangako akong ipagtatanggol ka. Ipagtatanggol ko ang buong Angkan Shu. Nakita ninyong lahat, di ba? Ano pa ang masasabi ninyo? Ano ang mandirigmang 5-star? 3 henerasyon ng mahirap ang Angkanshu. Ano ang masama sa pagiging mahirap? Mag-isa kong pinalaki ang bata. Ano naman kung ako'y inapi? Komandanteng 9-star. Ito ang aking lalaki. Siya ang manugang ng aming Angkanshu. Kaming kababaihan sa Barangay Shujia nakapangasawa ng komandanteng 9-star. Nasa ilalim ng isang tao, nakatataas sa libu-libo. Tingnan natin sinong mangahas umapi sa Angkanshu. Sino ang magsasabing karapat dapat kaming apihin. Shaolan, nagtagumpay ka, wakas. Hindi na ako magtitiis. Nagtiis ang isang karaniwang babae ng maraming taon. Hindi ito madali. Ang magandang asawa ay naging isang lanta ng babae. Pinagmasdan namin si Shaolan mula ng ikasal Shaolan. Ipinagmamalaki ka namin. Sino kaya ang mga sumapi sa Angkan Shu? Ang pang-aapi sa aming barangay Shujia? Xiaochun, dapat kitang pasalamatan. Ang dami na ng taon. Kung wala ka sa bahay na gumaganap ng aking tungkulin, hindi ko matatagalan ng mga nagdaang taon. Masyadong matigas ang ulo mo, ate. Naabala ko ang iyong kinabukasan at kabataan. Paumanhin, ate. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Noon pa man, alam kong mapagkakatiwalaan ang bayaw ko. Buong puso kong ginagawa ito. Buong pamilya namin ang sumusuporta sa'yo. Nay, ang tagal kitang nabigo bilang anak. Alam kong tahimik kayong sumusuporta ni Itay. Tulungan mo ako, mahirap tayo. Bilang anak dapat magpakasal ako sa mayaman, huwag kang magpakapagod. Ngunit dahil sa akin, dumanas ka ng hirap at pang-aapi, Nay. Ano naman kung mahirap? Ipagbibili ko ba ang anak ko dahil sa kahirapan? Hindi ko kaya. Kayo ni Xiaochun ay laman ng aking sinapupunan. Lumaki na kayo pagtanda. Kay sarap abutin ang sariling kaligayahan. Ang magagawa ng mga magulang. Tahimik akong sumusuporta sa inyo. Shaolan, tama ang iyong paniniwala. Ang bahay na ito ay ipinagkakatiwala kay Yuxuan. Huwag kang mabahala, Nay. Sasabihin ko sa'yo, ako si Xu Shaolan. Hindi ako basura, hindi ako nagbenta. Hindi ko ikinahiya ang ating bayan. Hindi ko ikinahiya ang aking mga magulang. Ngayon ay maniwala ka na sa akin. Lolo, Nakita mo ba? Si Shaolan ang asawa ng 9-star commander. Mga babae ng Angkan Shu. Tagapagdala ng karangalan. Hoy, kanina may mga gagong muntik ng hamakin ng asawa ng commander. Hindi pa tapos ang usaping ito.
Commander, anong dapat mong gawin? Patayin, patayin, patayin. Imposible ito. Magsalita tayo ng maayos. Kahit unicorn siya, Diyos na Kirin. Hanggang 9-star general lang iyan. 9-star commander. Walang katulad ang 9-star commander sa Daxia. Pangalawa lang sa mga elder. Talagang imposible. Kahit umusok puntod ng Angkanshu, imposible pa rin. At higit pa sa usok ito, libingan na nga ng ina niya, sumabog puntod ng ina niya. Paano siya magiging 9-star commander kundi? Dan Yuksuan, kung kilin ka talaga ng sistema, aamin ako. Pero imposibleng mangyari ito. Dapat may sira talaga ang sistema. Walang problema sa pag-verify mo. Na-verify ko na peke daw sabi mo, nandito ang pagkakakilanlan ko. Hindi mo pa rin kilala? Jiang Feng, ikaw ang nasa harap mo ay 9-star commander ng Daxia. Ang ginagawa mo ay paglabag sa gago ka. Pulubit basura lang ito. Kaya kong durugin ng isang daliri siya. Karapat dapat maging commander. Dapat may sira talaga sa computer na ito. O baka kayo ang may ginawa. Pakikialam. Ito ang pinakamataas na nainibituing komandante ng Daxia na tatanging katayuan abiso sa buong network. Sabihin mo kung paano gagalaw ang mga paa mo kahit pagsama-samahin ang buong angkan. Diyang hindi kasing dami ng kuko ng punong komandante. Ngayon nagdadabog pa at ayaw lumuhod para humingi ng tawad. Talagang naghahanap ng kamatayan. Hindi ako naniniwala. May mali talaga dito. Nine bituing komandante, imposibleng magpakita sa maliit na liblib na lugar na to. Kilin, 6 na taong hindi nagkita. Sa wakas nagkita rin tayo. May mga paputok sa baryo. Sir, narito ang mga alkalde. Punong lalawigan at alkalde paparating na ang gobernador huling darating. Sige, alis na kayo. Si Mayor Wang to, di ba? Bakit siya nandito? Higit pa riyan. Paano naman ang mga leader ng county? Hoy sa labas, bakit may mga putok pa ng kanyon sa labas? Mga magulang, may daladalang kabaong ang mga nasa likuran. Kristal na kabaong bayan. Mukhang para talaga sa pamilya Xu ang punta nila sa bayan at sa lalawigan. Nandito na ang mga lider ng lungsod. Pinalibutan nila ang babae. Sino yung babaeng yon? Marami akong natutunan. Unang beses naming makakita ng ganito karaming kilalang tao. Oo, napakamakasaysayan ng pamilya Shu. Siguro narito sila para sa libing ni Chufugi. Hoy mga pinuno, mga pinuno. Umalis kayo. Huwag kayong makagambala sa mga VIP. Sino si Ging Shirachu Xiaolan? Sige na. Ako po, sinagkulang talaga ako. Mayroon tayong isang dakilang babae na tulad mo. Ang ginawa mo'y humipo sa libu-libong tao. Sa makabagong panahong ito, bihira ang babaeng katulad mo. Sa totoo lang, wala naman akong ginawa. Ginawa ko lang ang nararapat sa isang babae. Nakapagpatuloy ako hanggang ngayon dahil na rin sa pangunawa ng aking mga magulang at sa suporta ng mga kabarangay. Xiaolan, huwag kang masyadong mapakumbaba. Walang babaeng makakagawa ng ginawa mo. Nararapat lahat ng parangal sa'yo. Ayaw ko ng kahit anong parangal. Gusto ko lang sa mga nambubuli sa pamilya ko makatanggap ng nararapat na parusa. Sina Zheng Baokun at Zheng Feng oras na para tuparin ang inyong pustahan. Pustahan? Anong pustahan? Xiaolan, asawa ka ng commander. Sabihin mo lang sa akin, ako si Huo Feng, ako ang bahala sa'yo. Ang pamilya ng Choco, ginawan nila ako ng masama. Tinawag nilang malandi. Si Baokun at ang pamilya niya, pinagdudahan ang pagkatao ng asawa ko. At si Zheng Feng, gustong laruin kami ng kapatid ko. Sa totoo lang, pinatunayan na ng asawa ko ang pagkakakilanlan ng kumander. Ayaw pa rin humingi ng tawad. Patuloy na kasabwat ng masasama. Nakahiga pa rin ang tatay ko sa banig. Sa tirik na araw, sa hangin at ulan, hindi maibilibang. Sa liwanag ng araw, may ganitong kalokohan. Ang tapang ninyo. Xiaolan, tito mo ako. Malaking pagkakamali lang ito. Pamilya tayo, di ba? Para lang sa kapamilya. Pamilya? Hindi ba kayo nahihiya? Ininsulto niyo ako para sa pera. Sinira niyo pangalan ko. Kahit hindi ako asawa ng commander, isang ordinaryong babae lang ako. Kayo bilang kapamilya, pababayaan niyo bang nakalapag ang tatay ko? Hindi kayo karapat dapat magsalita ng pamilya. Walang hiya kayo. Pangahas kayong magsalita sa nakakatanda. Sige, patayin niyo ako. Hayan, sa harap ko pa. Manghahamak pa kayo? Tuparin niyo na ang usapan. Kung hindi, gagawin ko kayong daga sa lansangan. Wala na kayong lugar dito. Hindi, huwag. Aminin namin ang pagkakamali. Susunod kami sa batas ng pamilya. Sige, dakpin niyo sila. Hatawin ng malakas. Hoy, wag. Teka lang, teka. Ari.
Uy. Singfong, dapat may maayos kang paliwanag. Mag-report sa hari ng Jinbei na linis na ang mga buto. Kabuuan ay 12. Hindi ba't bumalik si Kilin sa team? Ang Kilin team, kasama si Kilin, ay dual fee katao lahat. Yamang buhay pa si Kilin. Dapat 11 siya lang ang kalansay dito. Sino itong sobra? Sige, naiintindihan ko. Sasakay na ako ng helicopter papunta doon. Sir, ako ang gobernador ng Timog Lalawigan. 6 na taon nang itinutok ng pamilya Shu. Si Kilin libing ng ama ni Shu. Pinapasan ko ang kabaong ni Ji Shu. Ayon sa utos, aalis na ako. Isang karaniwang mamamayan. Kung ipapasan ko sa iyo ang kabaong, papayag ka ba? Sir, nagbibiro ka. Utos na ibinigay. Huling paraan na ito para sa akin. At saka si Kilin ang 9-star commander. Pagpapasa ng kabaong para sa pamilya ng hepe, masaya ang mga tauhan dito. Sigurado ka ba? Ang nasa Suljakun ay si Kilin mismo. Ibig mong sabihin, DNA testing kaagad sa mga butong ito, mabubunyag din ang katotohanan. Wolfeng, hindi ba't kakaiba ito? 6 taon nang nakaraan. Nasa misyon ang Kilin team sa Savage Mountain. Libu-libong kilometro ang sakop ng Wildman Mountain. Hindi matunton ng satellite, pagsabog ng nuclear weapon. Kumalat ang radiation ng nuclear sa daan-daang kilometro. Namatay lahat ng Kilin team. Walang nakaligtas. Siya lang ang nakaligtas. At pagkalipas ng 6 na taon, may taong lumabas ng Savage Mountain ng buo. Hindi ka ba nagtataka? Ilang taon ko nang kasama si Kilin. Sa isang tingin lang malalaman kong siya si Kilin. Kilala mo pa ba ako? Kilin, sa wakas nagkita tayo. Munting bata. Matagal na kitang di nakita. Kapatid, hindi siya maaaring Kilin. Hindi talaga siya maaaring Kilin. Nagkasala ako sa buong pamilya nila. Kung talagang Kilin siya, anong gagawin ko? bro, anong gagawin ko? Mag-isip ka ng paraan, mamamatay ako. Wolfeng, anong panahon na ba ito? Sigurado ba tayo na Kilin siya sa mukha lang? Zheng Feng, pasado sa fingerprint ang Kirin. Inaprobahan na ni Mr. Hofeng. Nagdududa ka pa rin? Ano bang iniisip mo? Wolfeng, ang 9-star commander ang pinakamataas. Hindi pwedeng magkamali dito. Kung may mali, delikado ang seguridad ng Daxia. Sige, papayag akong sumuko ka. Kilala ko si Kilin ng ilang taon. Totoo ba siya or peke? Alam ko agad kung totoong Kilin siya. Pananagutan mo bawat salita mo. Anong gusto mong gawin ko? Ang ginawa mo kay Kilin, ang ginawa mo kay Shaolan, sapat para mamatay ka ng libo-libo. Kung totoong Kilin siya, gusto kitang lumuhod. Magpakamatay. Sige. Pangako ko. Sige. Masasagot mo ba ang troso tanong ko? Magtanong. Unang tanong, Mission Bliggery 8223, 45 na tao ang kabuuan. Sino ang kapitan? Anong larangan ng digmaan? Larangan ng Hilagang Kanluran. Ako ang kapitan, kasama ang Mins Espesyal na Mandirigma. Net unang antas na Mandirigma. 5 kasamang doktor. Sandali, mali ito. 20 tao lang iyan. Sinabi niyang 45 tao ang kabuuan. May 25 pang iba. Nahayag ka sa unang tanong. Ang iba ay hindi mandirigma. Ngunit ang target na grupong iniligtas namin, ang misyong ito, na iligtas ang lahat ng nakulong. Salamat sa mga doktor na sumama. Wolfeng, totoo ba ang sinabi niya? Tama. Lubos na totoo. Ano? Ang misyon na iyon, isa ako sa 5 espesyal na mandirigma. Unang beses kong sumama sa misyon kasama si Kilin. Dito ko rin nalaman ang kapangyarihan ni Kilin. Sige, itanong ko na ang pangalawang tanong. Isang gabi 7 taon na ang nakalipas, isang armadong pagsalakay. Nakapagligtas kami ng isang tao. Sino ang nailigtas? Anong problema mo? Masyadong pangkalahatan ito. Napakaraming misyon ni Yuxuan, napakaraming taong nailigtas. Paano niya malalaman kung alin iyon? Kung tunay siyang Kilin, dapat alam niya ang ibig kong sabihin. Sige. Siyempre naiintindihan kita. Ngunit mapanlin lang ang tanong mo. Sinusubok mo lang ako. Sa totoo lang, ako lang nasa misyong iyon. Ang aking iniligtas ay hindi ibang tao. Ikaw mismo, Wolfeng. Tamang sagot. Wolfeng,
hindi ito patas. Lahat ng tanong mo ay masasagot sa record. Kahit na ako ay may detalyadong kaalaman sa misyon ng Kilin Team sa nakaraang 6 na taon. Kahit ganito, basta may taong determinado, makikita mo. Oo, Ginoong Huofeng, naglakas loob tong bata na magpanggap bilang Master Kilin, nakahanda na ang lahat ng preparasyon. May sikreto ka bang hindi malalaman ng iba? Tanging ikaw at Master Kilin ang nakakaalam. Siyempre, huling tanong. Kailan ang unang beses natin? Xiaolan, ako. Anong unang beses? Yushuan, hindi mo ba sinabing ako lang ang babae mo? Maliban sa akin, wala kang naging iba. Xiaolan, ako. May narinig ako tungkol dito. Sabi-sabi, madalas magkasama sa peligro sina Huofeng at Master Kilin. Isagawa ang misyon, may nag-init, pero hindi ko inasahang silang dalawa. Ngunit ang apoy ay lalong nag-alab pag-ibig, likas sa tao. Naiintindihan mo ba? Tigil mo yung kalokohan. Pasimuno ka ng gulo. Xiaolan, pakinggan mo ang paliwanag ko, hindi ito ang iniisip mo. Ito ang nakikita ko, ano yon? Ang anak ko at ako'y naghintay ng matagal? Nasa labas ka kasama ang ibang babae. Ikaw? Espesyal na misyon ang kay Xiaolan. Panganib sa bawat sulok, mahabang panahon kaming nag-abang. Kaya nagpanggap kaming magkasintahan ni Huofeng, ngunit pangako, wala akong ginawa. Kahit iisang kwarto lang ang inupahan, ako'y natulog sa sahig. Totoo ba ito? Tunay nga. Alam mo rin pala ito. Hindi ikaw si Kilin. Sino ang tunay na Kilin? Ha? Kilin, hindi ko akalain na mapukaw kita. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Kung mamatay ka, ano na ang mangyayari sa pamilya nating Zheng? Imposible! Imposible! Dapat may paraan para mapatunayang peke siya. Talagang hindi ako naniniwala. Halina, ilagay si Jishu sa kristal na kabaong. Ang 3 miyembro ng pamilya Zheng. Hindi ka lumuluhod. 6 na taon inalay ng pamilya Shu sa Kilin Commander, tapos kayo pa ang gumulo sa libing niya. Maaring patayin ang bituin nito. Zheng Feng, namimiss kita bilang kasamahan. Hindi ko na kailangang gawin ito mismo. Tatay, ano ang gagawin ko? Tatay, ayokong mamatay. Ayokong mamatay, G. Huofeng, hindi kasama. Alam naming nagkamali kami. Ako mismo ang magdadala ng kabaong para kay Jishu. Maibibigay ko lahat ng ari-arian ko. Awanin niyo kami. Awanin niyo ako. Hindi na namin naapiin ang mahihirap. Magdadala ng kabaong? Nais mong marinig ang kagandahan si Shulao Taishan ay kamag-anak ng Kilin. Ikaw naman ang magdala ng kabaong. Ang gobernador ng Timog Lalawigan, ang personal na magdadala ng kabaong para sa kanya. Gobernador ng Timog Lalawigan? Magtiis ka lang. Pinag-uusapan pa ang trato sa pamilya Shu. Stay, anong ibig mong sabihin? Si Hajan Yuxuan ay hindi tunay na Kilin Lord. Gobernador, totoo ba ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Gobernador, ako mismo ang nag-verify sa pagkakakilanlan ni Kilin. Walang anumang posibilidad na peke ito. Huofeng, hindi mo alam. Dumalaw ang hari ng Zenbei sa Bundok Savage na tukoy ang eksaktong lokasyon ng arsenal nuclear. Naalis lahat ng labi ng Kilin Team. Isa-isa naming tiniyak gamit ang DNA matching. Ang kalansay na ito ay kay Master Kilin. Ito ang kalansay ni Kilin sama. Lubos na totoo. Tumugma ang DNA sa gene bank ni Kirin Sama, magkatugma ang mga resulta. Paano ito nangyari? Sigurado ka? Master Kilin, mabuhay man o mamatay, buong pamunuan ng Daxia. Milyon-milyong mata sa mundo ang nakatingin sa atin. Hindi tayo pwedeng magkamali. Nais naming makabalik si Master Kilin ng may karangalan. Ngunit nakakalungkot. Pantasya lang natin iyon. Tinanggap ni Huofeng ang katotohanan. Kung ito nga ang kalansay ni Kilin. Sino ka nga ba talaga? Nagpapanggap itong batang to bilang Master Kilin. Dinaya niya ang buong pamunuan ng Daxia. Muntik na akong malinlang niya. Hoy bata, ang tapang mo, sino ka talaga? Sinabi ko na luma na yung pulubi mong pag-uugali. Pulubi pa rin ang pulubi. Hindi para sa akin ang mga bala sa baril ko, kundi para sa iyo. Akala niyo peke ako? Gobernador, Maginoong Huofeng, pangahas nitong ginaya ang dakilang siya Kilin ko. Hindi siya karaniwan. Huwag nang patagalin pa para hindi na siya makapanggulo pa iminumungkahing barilin na siya dito mismo. Huwag naman po kayong gumanito. Shu Xiaolan, tinutulungan mo pa rin siya. Ang perang nawala ay talagang nawala na. Gobernador, nagkakasabot ang pamilya Shu at Jan Yusuan. Wala naman silang kabutihang nagawa. Gobernador, mali po kayo, Gobernador. Gobernador, kayo po ang dapat magdesisyon para sa amin.
Masama ang angkan na ito. Matagal ko nang nahalata, nagkomento lang ako ng patas. Ngayon nagkaganito na ang sitwasyon. Naisahan kami, nanakit ang gobernador, nangahas pang manakit. Wala ka talagang takot ha, Wofeng. Dapat mong ipaliwanag ang nangyari ngayon. Kahit ikaw ayaw maniwala sa akin, peke raw ako sa paningin ninyo. Hindi ako naniniwala. Napakahalaga ng 9-star commander. Maraming bansa ang nakatingin. Walang pwedeng maging pagkakamali. Pinaniwala mo lang ang sarili mong kwento. Ayaw pang maniwala sa DNA test? Para mapatunayang siya ang kilin, may diretsong paraan ako. Ano kung magagawa mo? Lahat ng martial arts ko ay mula kay Kilin. Kami ay gurot magkaibigan. Kung matatalo mo ako, ikaw ang Kirin. Kung hindi mo ako matatalo, kaluluwa ka nang namatay sa tapak ko. Guru Huofeng, isang mahina lang siyang tao, hindi siya kalaban sa akin. Paano siya magiging kalaban mo? Dan Yuxuan? Patay ka na? Chu Xiaolan, putang ina mo. Huling pagkakataon na ito, sumunod ka sa young master na ito. Maililigtas ko ang pamilya Shu. Tama si Jing Xiao. Ayaw ng pamilya Shu sa iyo. Baka magdusa ang buong angkan Shu. Malaki ang naitulong ng pamilya Zheng pagdating ng matandang commander, tiyak na gagamitin sila. Sumunod ka sa pamilya Zheng, makikinabang din kami sa iyo. Mula ngayon, lisanin na namin ang probinsya. Ano pang ginagawa mo dyan? Kausapin mo na si Master Jeng. Hoy magkapatid, lumabas na kayo. Yuxuan, ikaw. Hindi ka rin naniniwala sa akin? Hindi usapin ang paniniwala kay Yuxuan. Kahit wala tayong kakayahan, hindi ito tama. Gobernadora Yuxuan hitiyak na inusok siya ng demonyo. Ginagawa niya ito para sa aming pamilyang Shu. Kaya naman ginawa niya ito. Naku naman, hijab. Pangahas ka at iniligtas mo ang salot na yan. Pinagtatanggol mo pa siya. Makinig ka, walang kinalaman sa akin ang buhay niyo dalawa. Huwag niyong idamay ang pamilyang Shu. Mga kababayan, ako si Shu Xiaolan ay karaniwang babae lamang. Di ko alam ang mga batas, pero alam kong para sa akin ito ni Yuxuan. Kaya nangyari itong lahat. Kung hindi lumayas na ako sa pamilyang Shu, tinanggal ko na ang relasyon sa nanay at kapatid ko. Lahat ay para sa akin. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Pwede na ba? Xiaolan, ako si Zhan Yuxuan ay nanumpang iingatan ka, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Maniwala ka sa akin. Xiaolan, ikaw? Gobernadora, tulungan ninyo po ako. Si Yuxuan ay karaniwang tao lamang, wala siyang kakayahan. Siya ay pulubi. Aminin na namin, okay? Aminado na ako na pulubi siya. Huli na. Oras na para magbayad kayo at ipagtanggol pa siya. Kahit ako ay lumuhod, pag-usapan natin ito, pakiusap, palayain niyo siya, pakawalan niyo na siya, okay? Hindi ang gagana. Wala na siya. Paano kung mahuli tayo? At ang bait-bait sa'yo ni Guro Kilin. Pinagkanulo mo siya, tumalikod ka at nagsumpaan ng walang hanggang pag-ibig sa pulubheng to. Karapat dapat ka ba kay Kilin? Ayoko, hindi ko kaya. Pagkatapos kayong dalaway basta na lang umalis, iiwan nyo dito ang ina't pamilya niya para magayos, kakalagay lang ng ama mo sa kabaong, hindi pa naililibing. May konsensya ba tong demonitang to? Shu Xiaolan, huwag mong sabihin, kahit anong mangyari, nangako ako kay Kilin na aalagaan kita. Dapat ibigay ko sa iyo ang pamilya, Shu ni Sintimo. Hindi ako mawawalan. Darating na ang matandang commander. Nananatili ang karangalan ng pamilyang Shunyo. Pero ang pagpapanggap nitong tao bilang si Kilin, malaking kasalanan yan. Ginoong Huofeng, hindi mo pa rin alam nagsisisi siya. Ayaw niyang makipag-agawan sa iyo. Kukunan ko lang siya ng pahayag. Pahirapan, marami akong paraang papagsalitain siya. Huwag ninyong antalahin ang libing ng mga Shu, mga bisita. Dalhin niyo na itong pulubheng amoy suka. Sa tingin ko'y hindi niyo ako pakakawalan. Sawa na kayo sa buhay, ano? Itong batang amoy kalyo, nagpapanggap ka pa't mamamatay ka na. Sabihin ko sa'yo, dadalhin kita sa headquarters. Naku, ang layo ng headquarters, sa pabrika ng hipag mo na lang tayo pupunta. Marami akong diskarte para mapasunod ka. Kuya, alam ko may panghalo diyan sa pabrika. Isa lang mo sa blender, mabuburotal talaga siya diyan. Magandang ideya yan, ha? Malapit nang dumating ang matandang commander. Hindi ka ba talaga natatakot sa kanya? Kaya mo bang panindigan ang ginagawa mo? Sabi nila, nagtungo ang hari ng Zhenbei sa mabangis na bundok na tagpuan, ang base ng sandatang nuklear. Takot si Haring Zhenbei na hindi mamamatay si Kilin. Mapaghangad ang taong ito, suportado ko si Kilin bilang tagapagmana ng trono. Para mapigil ang ambisyon ni Haring Zhenbei, nagdududa pa nga ako. Ang nasa likod ng armas nuklear ay may kinalaman sa hari. Lakang commander, pupunta na ba tayo sa bahay ng mga Shu? Siyempre, pupunta ako. Hindi lang basta
pagpunta. Gusto kong magpapansin sa pagpunta doon, ipapaalam ko sa buong Daxia na bumalik si Kilin sa kanyang pwesto bilang siyam na bituin na komander. Ito ang unang laban ng angkan. Shu, dapat panindigan ninyo ang eksena. Bitawan mo ako, Zheng Feng. Pagsisisihan mo ito. Pagsisisi? Wala ka na ang pagkakataong makita ako, gusto kitang turuang mabuti. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? Dalhin ninyo si Xiaolan. Xiaolan, Xiaolan, Xiaolan. Dito ka lang para sa akin. Kung gusto mong mabuhay ang tarantado mo, paparito mamaya ang matandang komander, magsalita ka ng maayos. Naiintindihan mo ba? Narinig mo ba yon, puta? Nakarating. Matandang commander kayo, mag-ingat po kayo. Ito ba ang tahanan ni Ginang Kilin? Napaka-pobre naman nito. Pasok tayo at tingnan natin. Panginoong Huofeng, dumating na ang matandang commander. Panginoong Huofeng, dumating na ang matandang commander. Inaasam ng matandang komander ang pagbabalik ng kanyang ampon. Kung alam mo ang tungkol sa Pandaraya, walang saysay na kasiyahan, baka hindi kayanin ng matandang komander, gobernador. Bakit hindi muna natin kunin ang kalansay ng Kilin? Tama. Sa mga nakaraang taon, umasa ang Daxia sa tiyaga ng commander. Walang dapat mangyari sa matandang commander. Naaalala mo, huwag mong banggitin ang salitang Kilin sa ngayon. Narito ang matandang commander para sa inyong pamilyang Shu. Magpakabuti kayo mamaya, naiintindihan? Naiintindihan, naiintindihan. Alam ko kung paano gagawin, huwag kang mag-alala. Sige, makinig ka sa akin. Kung magtanong ang matandang komander mamaya, sabihin mo lang, wala kang kinalaman sa mabahong pulubi na iyon, si Panginoong Kilin lamang, at ang iyong kahabag-habag na pamilya. Mas mabuting magsalita ng kaunti. Ang sinasabi namin ay ang totoo. Naintindihan mo ba? Sabihin, Sige, sige. Ang kanyang tiyahin, hindi pa namin nakikita ang mundo. Takot na magkamali ng sasabihin. Tulungan mo ako. Magsalita. Aray, matandang commander. matandang commander, kayo ang haligi ng bansa. Maupo ka agad. Maupo ka agad. Talagang mahirap ang kalagayan ng pamilyang Shu. Nasaan si Shu Xiaolan? Mabuti, 6 na taon na mula nang umalis si Kilin. Pinakamithi ko ang maalagaan kayong mabuti. Hindi ko ginawa yon. Ngayon lang ako dumating sa bahay ng Shu. Ikinalulungkot ko ang sitwasyon mo. Aray, grabe pala ito. Hindi na namin matiis. Sino ka? Tiya ko ang tiya ni Shu Xiaolan. Ito ang tiyo niya. Nitong mga taon, si Xiaolan nandyan sa pagkain, inumin, pagdumi, at paghihi. Marami kaming naitulong. Haha, oo nga. Narito ako para magbayad ng utang na loob ni Kilin. Magaling ang inyong ginawa. Jojun, ikaw. Magbigay ng trabaho sa pamilya Shu sa Kilin Third Group. Hindi bababa sa 1 milyon ang sahod kada taon. Hay, 1 milyon? Ano, may sasabihin pa? Kung malaman ng dating general na patay na si Kilin, hindi niya matatanggap. Ikaw siguro ang ina ni Xiaolan. Alam kong may problema ang pamilya niyo. Ngayon sa harap ko, maaari kayong humiling. Mahirap ito. Siyempre meron, hahaha, si Zheng Bakun pala ito, kabisyo ni Xiaolan nung bata. Sa aming pamilyang mabuti ang naging takbo. Hahaha, oo nga. Talagang may talento ang taong ito. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Walang pangangailangan, nais ko lang umangat ang pamilya nating Zheng. Kilala ka ba ni Jojun at ng pamilyang Zheng? Si Zheng Hu ay matas na opisyal ng Grupo Kilin. Mukhang maganda ang kanyang pinagmulan, pero parang hindi sapat ang tungkulin ng isang opisyal. Paano kung ganito? Bahala na ang tatay mo sa Grupo Kilin. Ano sa palagay mo? Paano naging maganda ito? Paano tayo karapat-dapat sa ganitong mahalagang tungkulin? Ano ang hindi magagawa? Huwag kang magmadali, ayan na. Salamat po dating commander. Salamat po dating commander. Bakit Jojun, hindi ka ba nasisiyahan? 6 na taon nang hinahanap si Shu Xiaolan sa Rongcheng. 6 na taon, wala kayong nahanap, hindi kita pinarusahan. Xiaolan, habang nandito ang dating tagapayo,
Mamakaawa ka sa dating komander. Palayain si Yuxuan. Bilisan mo. Mabuting bata si Yuxuan. Nanay, makakatulong ba ito? Ate, tama si nanay, kinulong ang bayaw natin. Ngayon, nasa panig mo ang dating commander. Pag nagsalita ka, maglalambot ang puso niya. Baka malutas pa ang problema ng bayaw natin. Bakit? Dating commander, tulungan niyo pong iligtas si Yuxuan. Gusto mo akong patayin? Tumigil ka. Ano ang sasabihin ng asawa mo? Hindi ba kilin ng asawa mo? Saan nanggaling ito? Dating commander, itong babae may kasamang hampaslupang lalaki. Hindi ba natin ito inilantad? Kung hindi siya ang napiling babae ni Master Kilin, basurang tao lang ito. Matagal na sana naming pinatay ito. Anong ibig sabihin nito? Shu Xiaolan, may iba ka ng lalaki. Napakataksil mo pagkakanulo kay Master Kilin. Hindi po, dating commander, wala akong... Sabi mo wala. Hoy, ilang taon na yung mga anak sa labas? Walang balikan. Nagkamali kaya si Kilin ng pinagkatiwalaan. Mukhang bihira pa rin ang babaeng tulad mo sa mundo. Pinabayaan mo si Kilin para sa isang hampas lupa. Mawawalan ka ng lahat sa ginagawa mong ito. Sulit ba ito? Kahit sino pa si Yuxuan, nakikiusap ako. Iligtas niyo siya, handang-handang mamatay para sa kanya pakiusap. Umalis na tayo, isipin na lang nating bulag si Kilin. Matagal na rin namang nawala si Kilin, normal lang na magkaroon ka ng panibagong lalaki. Kaya gusto mo siyang iligtas. Malaki ang utang natin sa patay. Ang tanging dahilan ng pagpunta ko rito, magmumug lang sa lumang dambana ng Angkan Shu. Nababaliw ka na, narinig mo ba ang sinabi ko sa'yo? Malas ka, ikaw at yung basurang yan. Gusto mo bang patayin ang buong angkan natin? Makinig ka sa akin bago pa makagalaw ang dating commander. Sandali, tapusin lang ng dating commander ang pagsuob. Kapag tinanong ka niya, sabihin mo lang, tinapos mo na ang relasyon sa putang iyan. Anong gagawin ko kay Yuxuan? Paano naman yung peke? Anong pakialam mo? Ang pinakamahalaga ngayon ay protektahan ang yaman ng pamilyang Shu dahil ikaw si Kirin Yishuang malaki ang naitulong sa amin at sa pamilyang Zheng, alam mo ba? Hoy, lumayong komandante, nangako ka ng 4 milyon taon ng sahod. Panindigan mo pa ba? Oo, ikaw at ako at ang pamamahala ng pamilyang Zheng sa Kilin Financial Group. Hindi ka magsisisi, di ba? Ang sinabi ng komandante kapag may nasambit na hindi na mababawi. Huwag kang mag-alala. May karapatan pa akong magsalita. O nga pala, nasaan ang pulubi na sinasabi mo? Gusto kong makita sino kayang makapagpapagaling kay Shu Xiaolan. Kinuha na siya ni Jingfeng. Mukhang lahat tayo nagkakagulo. Aaksyonan. Ukol sa pag-aalis ng basurang ito, ang babaeng nangahas humawak kay Kilin isang karimarimaw na krimen. Nararapat siyang mamatay. Ito ang kahulugan ni Kilin. Kilala ko si Kilin, hindi mamamatay tao si Kilin ng inosente. Nasaan si Huo Feng? Nasa mga tauhan. Ang tagal ko na rito. Bakit hindi pa lumalabas si Kilin? Hindi na balik, komandante. Sa totoo lang, si Kirin. Namatay siya sa pagtupad ng tungkulin. Baka hindi mo matanggap ang sakit ng mawala ng anak magkamag-anak kayo ni Kilin, kaya. Huwag mong sabihin ang pulubing sinasabi ni Shu Xiaolan ay si Kilin, kinuhan mo si Kilin para aksyonan. Lumang Commander Peke lang ang pulubi. Nakakatakot na krimen. Ang kamatayan ay hindi nakakalungkot. Oo. Lumang Commander nais naming lahat na balatan siya bunutin. Ang kanyang litid inumin. Ang kanyang dugo. Hindi ko alam kung ano ang maganda sa pulubing iyon. Bulag si Shu Xiaolan, pilit niyang sinasabing ang pulubi ay si Panginoong Kilin. Hindi ba't pantasya lang ito? Lumang Commander, salamat sa pagpigil ko kay Shu Xiaolan. Maaasahan niyo po mula ngayon na alagaan ko si Shu Xiaolan. Malalaman niya ang pagkakamali niya. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Huo Feng, totoo ba ito? Ayoko rin tanggapin. Ngunit tugma ang DNA ng kalansay, ang pulubi ay hindi talaga Kilin. Inaakala ninyong pulubi at minamaliit siya. Sa tingin ko, hindi siya Kilin. Shu Xiaolan, ikaw. Ganun din ba ang iniisip mo? Lumang commander, wala akong magawa. Wala akong pakialam kung sino si Yuxuan. Siya ang Kilin. Pulubi siya. Sana buhay pa siya. Iligtas niyo po siya. Nasaan na siya na ngayon? Lumang Commander, dinala siya ng kapatid ko sa pabrika sa labas ng baryo. Kapitan ng Kilin Team ang kapatid ko. Marami siyang ginawa para dito. Kaya suportahan niyo po kami.
Opo, lumang komander. Ang mabahong pulubi, hindi lang siya nagpanggap na kilin, sumalungat pa siya sa mga mahahalagang tao. Malamang bugbog na siya ngayon. Kayo, Lumang Commander Ops, alam naming hindi mo matitiis. Huwag kang magagalit. Isang pulubi lang naman yan eh. Lumang Commander, alam kong malaking dagok ang pagkamatay ni Kilin. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. ingatan mo ang iyong sarili. Ikaw, nasaan ang pabrika ninyo? Sino ang maghahatid sa akin? Dali. Lumang Commander, ako ang maghahatid sa inyo. Bakit ang sungit nitong matandang commander? Masyado lang sigurong galit. Wala na naman yung lalaking yun. Shu Xiaolan, halika rito. Pakin ka. Jan Yuxuan, ang kapal mong magpanggap na Kilin. May tapang ka pala. Sabihin mo na ngayon, Ano kung hindi ako magkumpisal? mas madali to kung di ka magpapaliwanag. Nasa likod mo ang panghalughog. Kahit laman at buto mo pa, kahit bakal, dudurugin yan. Kung di ka magkumpisal, itatapon kita dyan sa makina. Wala ka ng takas pagkatapos. Zhengfeng, alam mo bang bilang kapitan ng Kilin Team, pagmamalupit, labag, yan sa batas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng gusto mo? Nakalimutan ba niya kung nasaan tayo? Isang liblib na lugar. Ako ang Diyos dito. Ito ang batas dito. Ang dakilang presensya. Alam mo ba, wala nang takas si Zhengfeng at ang buong angkan niya. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ipapasa mo ba o hindi? Kahit magbayad ako, ano naman? Kahit makita ng dating general, hindi niya ito tatanggapin. Sa huli, si Zhengfeng ay mapipilitang mamatay. Hindi mo dapat ito isipin. Wala akong oras para magsayang ng panahon sa'yo. Sabihin mo agad. Paano ako susulat kung nakatali ang kamay ko? Akala mo tapos na? Kung hindi, ang mabuting tao ay hindi nagpapatalo sa harapan ng kaaway. Kalagan siya. Anong tinatayo mo dyan? Sulatan mo. Nagsisisi ako. Bigla na lang ayaw ko ng sumulat. Jan Yuxuan, niloloko mo ako. Nakalimutan mo na kung sino ako. Anong tinatayo mo? Sige na. Langgam ka ang lakas ng loob mong lumaban? Impostor ka ang kapal mo nang makagasgas sa mga tauhan ko. Karapat dapat bang apihin ang mga nasa ilalim? Lalo na ng basurang tulad mo. Mabuti. Gusto mong lumaban, di ba? Mabuti. Habang lumalaban ka, lalo akong nasisiyahan. Lalo kitang gustong pahirapan. Sige, lahat kayo ibigay nyo sa akin. Batang pasaway, madadala mo ang iba sa hamak mong kakayahan. Pero hindi mo ako madaling lokohin. Gusto mo ng away, di ba? Kapag patagal ka ng patagal, lalong maghihirap sina Shu Xiaolan at mga kapatid niya. Nakuha kaya ng walang kwentang kapatid ko? Sarhan mo ang baho mong bunganga. Ganun ba? May anak kang lihim kay Xiaolan? Kapag nakuha ko si Xiaolan, itatapon ko ang batang yon sa bundok para pakainin ng aso. Zhengfeng, naghahanap ka ng kamatayan. Sayang hindi mo na makikita ang huling yugto. Zhengfeng, putang ina mo. Mamatay ka na sana. Kapusin niyo at itapon sa blender? Paalam. Tandaan mo ito sa susunod mong buhay. May mga taong hindi mo dapat inaapi. Tigil na kayong lahat. General, sakto ang dating ninyo. Ipatutupad na namin ang sentensya dito sa impostor. Angahas kayong umatake sa Kilin. General, peke siyang Kilin. Niloloko kayo. Dinaya niya tayong lahat. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya? General, isang hamak na pulubi lang siya. Nakikilimos lang hanggang dito, ni hindi mapaamo ang ordinaryong gwardiya. Paano naging Kilin ang basurang ito? Ito ang patunay ninyo. Lumang komandante, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit patay na talaga si Kilin. Napatunayan ng DNA. DNA? Di ba pwedeng pekein ang DNA? Totoo ba ang sinabi ni Haring Jianwei? Ilang taon na si Kilin sa Savage Mountain. Napakagandang nakabalik siyang buhay. Hindi ba't kakatuwa? Walang malubhang sugat. Siyang Haring Jianwei. Paano ito posible?
Paano naman imposible? Ikaw ang pansamantalang kapitan ng Killing Squad. Nooy, magaling ang desempenyo mo, mapagkakatiwalaan sa iyo ang Killing Team. Ngunit ngayon, lubos kong nauunawaan ang pagpapasok sa iyo sa Killing ang pinakamalaking pagkakamali. Mga bisita, Jiangfeng, pahupain mo ito. Mabigat na parusa. Hindi, lumang komandante. Hindi ko tatanggapin ito. Kung hindi ka sang-ayon, pasisiyahin kita. Mga bisita, ipababa si Jan Yuan para sa akin. Lumang komandante, ikaw ay... Alam kong malubha kang masusugatan sa Savage Mountain. Kung hindi, sa lakas mo, di aabutin ng 6 na taon para makalabas sa bundok. Kaya pumunta ako sa Kyoto. Ito ang mahiwagang gamot mula sa mga nakatatanda. Pagkainom nito, gagaling lahat ng sugat mo. Babawi ang lakas mo. Lumang komandante ka. Hindi ka naniniwalang impostor ako? Walang nakakakilala sa anak ng higit sa ama. Ako ang iyong ninong, kilalang kilala ka ng kalikasan. Ngunit ito'y banal na gamot lamang, hindi magpapataas ng lakas. Tunay ka bang kilin? Malalaman ko pagkatapos. Inumin ito. Jan Yuxuan, kung matapang ka, kainin mo ito. Walang katapat ang lakas militar ni Kilin sa Daxia. Kapag ininom mo ito, basura pa rin, papatayin kita agad. Okay. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi. Limang bituin. Bigla ko siyang naiabot sa lakas. Hindi. Patuloy pa itong tumataas. Imposible ito, imposible ito. Paano naging imposible? Si Jan Yuxuan ay henyo sa militar. Iyan ang watawat ng aking bansa. Sa pagsama niya sa Daxia, walang katumbas na lakas. Paano siya maging commander ng 9 na bituin? 6 na bituin. Ito, 8, 9 na bituin. Bakit siya napakalakas? Nakaabot siya sa 9 na bituing lakas katumbas ng nuclear, nakakatakot ito. Nakatayo ako sa harap niya. Di ko matiis ang pressure. Hindi siya nabituin ang hangganan ko. 10 bituin. Nakaabot siya sa walang katulad na 10 bituing lakas, isang taong armas. Kahit hindi siya kilin, may tatayo ng Daxia ang kanilang pangalan sa mundo. May lindol ba? Imposibleng wala sa earthquake zone ang Rongcheng. Parang dun sa direksyon na yon ang galaw. Ang direksyon na iyon. Direksyon yan ng pabrika. Ganun ba? Si Jan Yuxuan ang tangang nagalit sa matandang commander. Nagalit ang matandang commander, kaya ipakita mo ang lakas mo. Kahit si Commander hindi kayang gawin ito. Mukhang imposter talaga si Jan Yuxuan. Kung hindi sana magagalit ng ganito si Commander. Sino nagpanggap na ampon ni Commander? Si Kilin ang paborito ni Commander. Dapat siyang pira-pirasuhin. Anak, bakit ang hirap ng buhay mo? Yuxuan, huwag kang mamatay. Anong gagawin ko kapag nawala ka? Anong gagawin mo sa pamilya nating Exu? Paano mabubuhay ang mga ulila at biyuda? Kilin, nagkamali ako, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako ngayon. Pagsisisi ko ito, hindi ako tao, hayop ako, hindi ako karapat-dapat sa Kilin team, aalis na ako agad, pagpaumanhin mo ako. Akala mo madaling umalis sa Killing Team? Dinududa ba ang pagkatao ko? Ayaw mo ng isang dragon at 2 phoenix? Kilin, mali talaga ako, gawin mo sa akin ang gusto mo. Hiling ko lang ay pagbigyan ang buhay ko. Dalhin siya at parusahan ng malala. Yuxuan,
Naapi ka. Ama-amahan, ambisyosong lobo ang hari ng Zenbei. Baka saktan niya ang pamilyang Shu. Pupunta na ako roon. Walang emergency. Handa ng 9-star uniform para kay Commander Kilin. Ate, hindi nga ba talaga namatay ang bayaw ko? Kailangan pa bang magpaliwanag? Malamang patay na siya. Pumunta ang matandang commander sa pabrika, papatayin niya ito ng walang awa. Ang ingay-ingay doon. Hindi mo ba naririnig? Bakit ang tagal mong nawala at hindi ka bumalik? Matutuloy pa ba itong libing? Siyempre, kailangan natin gawin ito at obligasyon ito ng buong pamilyang Shu. Sino itong asawang ito? Napakalakas ng kanyang karisma. Hindi pa nakita. Haring Zhenbei, bakit ka nandito? Ano ang Haring Zhenbei? Hari ng Hilaga. Dumating na ang Haring Zhenbei pero di pa rin nagpapakita ng respeto. Harapin ang Haring Zhenbei. Harapin na ang Haring Zhenbei. Harapin na ang Haring Zhenbei. Narito na ang Haring Zhenbei. Ano ang nangyayari? Tinanong mo ako, kanino pa ako tatanong? Pero si Jian Yuxuan ay hindi karaniwang tao. Nabigo ako sa pagkakataong ito. Haring Zhenbei, hindi mo pa ako nasasagot. Bakit ka nandito? Patay na si Kilin. Nabalitaan kong walang utang na loob ang pamilya ni Shu Xiaolan. Pinagkanulo niya si Kilin, nakahanap pa si Shu Xiaolan ng pulubing mabaho. Totoo ba ito? Dapat pinatay na si Jian Yuxuan ni Zheng Feng. Basta mapatay ang pamilyang Shu, mawawala ang ugat ng problema. At lahat ng bagay tungkol kay Kilin sa mundo, lubos na mawawala. Hari ng Zhenbei, ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, para kay Kilin ito. Sinabi kong hindi lang isang tao ang dapat ilibing. Ngayon, si Shu Xiaolan, tama si Shu Xiaochun. May isa pang halo. Dapat silang lahat ay ilibing kasama ni Kilin. Oo, ano yun? Bakit kami dapat ilibing kasama mo? Panginoong Zhenbei, nagkakamali ka ba? Kahit ang dating commander ay nangako sa pamilyang Shu ng kasaganaan, ngunit gusto mong lipulin ang pamilyang Shu. Lumipas na ang panahon ng dating kumander. Matanda na siya at patay na si Kilin. Ako ay nasa rurok ng aking kapangyarihan. Wu Feng, dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hindi ko nauunawaan. Hari ng Hilaga. Sasalungat ka sa dating commander. Gusto mong galawin ang pamilyang Shu, kailangan mong tanungin muna kung sang-ayon ako o hindi. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung papayag ka o hindi, Wu Feng. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Ang siyang matitigas ng ulo at lahat ng may kinalaman sa pamilyang Shu. Huwag nang may matirang isa man. Panginoong Zhenbei, wala kaming kinalaman sa mahirap na pamilyang ito. Oo, matagal na naming nasaw sa kanila. Wala akong pakialam sa buhay o kamatayan nila. Oriko, Panginoong Huofeng, ano ang nangyayari? Anong kasalanan ng aming pamilyang Shu? Gawin ito sa amin. Hari ng Zhenbei, anong gusto mo? Huwag na. Sasabihin ko ang totoo. Ang mabahong pulubi sa paningin mo ay isang unikornyo. Sayang naman, tanga-tanga mo. Siya ang Kilin, ang kalansay. Madali lang kumuha ng kalansay. Mahirap ba ang DNA? Ikaw pala ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dapat pala naisip ko ito noon pa. Nakilala ko na ang Kilin, ngunit Hari ng Hilaga, mapanila ang ambisyon mo. Gustong galawin ang mga Shu. Kung hindi ka dadaan sa bangkay ko. Mabuti. Tatapusin kita. Sandali lang. May ilang tanong ako sa'yo. Tanong mo. Isang lalaki lang ba si Shu Xiaolan mula una hanggang huli? Tama. Ang lalaki kong si Jian Yuxuan. Siya ba ang 9-star commander? Oo, pero patay na siya ngayon. Mabuti. Napakabuti. Kung gayon, mamamatay akong walang pagsisisi. Xiaolan, anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Nanay, kung hindi dahil sa skin, di mo kailangang dumanas ng mga kasalanang ito. Ngayon ay wala na rin si Yuxuan. Hayaan mong ako na ang bahala sa lahat. Patay na ba ako? Matatapos na rin ang lahat ng ito. Ang babaw mo talaga. Sige, pwede ka nang mamatay. Gusto ko talagang malaman, ganun ba talaga kalakas ang mga babae ng Kilin? Xiaolan, kahit mamatay ka, wala ring mangyayari. Pero patay na si Yuxuan.
Kayo ang pumatay sa kanya. Dapat bang mamatay ang mga mahirap? Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Bakit napakahirap? Raulan, huwag kang mag-overthink. Aminado ako na kasalanan ko lahat. Bulag ako. Nalin lang ako ng hayop na uto. Kung hindi dahil sa akin, hindi rin alam ni Kilin. Huwag kang magsalita. Huli na ang lahat, wala na rin si Yuswan. Nanay, kung maaari, tulungan mo akong alagaan si Dudu. Yuswan, hintayin mo ako. Papunta na ako. Hintayin mo ako sa impyerno. Magkasama tayo magpakailanman. Ayaw ko. Sino ang may lakas ng loob pilitin ng babae ko? Xiaolan. Xiaolan, pasensya na. Huli na ako. Hindi pa ba? Susunod na hakbang. Ako na ang bahala. Panahon na para matapos ito. Hari ng Hilaga. Hindi ka pa pala patay. Paano ito nangyari? Buhay pa ako. Nabigo ka. Di ko inakalang makukulong ka sa bundok ng mga ligaw ng 6 na taon. Akala ko'y wala ka ng silbi. Ngayon, commander ka pa ng 9 na bituin. Jan Yushwan, bakit hindi ka mamatay? Dahil ako'y unicornyo, anak ng dragon. Anak ng Daxia, pinoprotektahan ako ng Daxia. Paano ako mamamatay? Dahil gago ka. Huwag mong subukang linlangin ako. Jan Yushwan, nakita mo na dala ko ang buong hukbo. May mga kanyon sa 100 milya. Handa ka na ba sa digmaan? Kapag binigay ko ang utos, masasawi ang pamilya Shu. Gagapasin ko ang buong Shujia village. Alam ko ang ugali mo. Di mo pababayaang mamatay ang mga inosente. Gagamitin mo ang buhay ko. Kapalit ng buong Shujia village. Matalino. Isang Zhenbei commander ng 9 na bituin. Nasaan ang kapatid ko? Anong ginawa mo sa kanya? Shenfeng. Makakatagpo ka na niya sa lalong madaling panahon. Sige, tama na. Ayos lang. Ayos lang. Naghihintay siya sa impyerno para magkita kayo. Anong dapat gawin ng magulang? Ayokong mamatay, anong putangin ang magagawa ko? Jan Yuxuan, tama si Panginoong Zhenbei. Tilin ka, huwag kang pumatay ng inosente. Bakit hindi ka na lang sumuko? Ganito, magmadali ka at makinig kay Panginoong Zhenbei. Huwag mo kaming idamay. Wala kaming kasalanan. Inosente kayo. Kung hindi kayo palaging nanggugulo dito, mga mapangmata kayong hayop. Paano matatapos ito? Walang malay ang mga taga rito. Hindi kayo. Ano ibig mong sabihin? Naiintindihan ko ang sinasabi ko. Karapat dapat kayong mamatay. Sige, Jan Yuxuan, tigil na ang pagpapalusot. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, gigibayin ko ito. Subukan mo. Huwag mo akong pilitin. Tagumpay ng general ay bunga ng libong sakripisyo. Akala mo may pakialam ako sa mga maralitang ito? Sinabi ko na, subukan mo. Sige, sige. Huwag mong pagsisihan ang sinabi mo. Nakakuha mo? Lumipas ang 5 segundo targetahe ng Barangay Sujia. 5 4 32 1 Anong nangyayari? Jan Yuxuan, kasalanan mo ito. Walang kupas ang dating commander, ang bilis talaga ng galaw. Buisit, nagtulungan kayo ng commander para lukuhin ako. Pag-amang sabay na lumalaban. Sayang, nagkamali ka pa rin. Wala ka ng silbi ngayon. Madali kang patayin. Kilin, ikinalulungkot ko ang kalagayan mo. Kung isasakripisyo ko, para na rin kabayaran sa'yo. Kasama ako dyan. Ayos ka lang ba? Isang payaso lang. Huwag, umatras kayo, payaso. Jan Yuxuan, naghahanap ka ng kamatayan. Patayin mo na habang mahina. Humiram ng espada. Bumalik na ang lakas mo. Hari ng Hilaga, ikaw pala ang utak sa likod ng lahat. Inilagay mo ako sa peligro. Ikaw ang nagkulong sa akin sa Savage Mountain ng 6 na taon. Ngayon nakabalik na ako mula sa Savage Mountain. Ginawa mong peke ang labi ko. Gusto mo akong ipapatay. Hindi mo ba laging gustong malaman ang lakas ko? Mabuti. Ngayon tuturuan kita ng leksyon. Gaano kalakas ang kilin noong kasikatan nito?
Gaano ito kalakas? Paano ito nangyari? Paano ka naging napakalakas ngayon? Ilang taon ka na nakakulong sa bundok ng barbaro. Halatang wala kang silbi nang lumabas ka. Sa paningin ko, ikaw ang walang silbi. Patay na ang hari ng Zenbei. Mayroon bang hindi nasisiyahan dito? Baokun, minamaliit mo pa rin ba ang pamilyang Shu? Ako'y nagkakamali. Commander, nagkamali kami, hindi na mauli. Ipadala silang lahat sa bundok ng barbaro para pakainin ang mga lobo may pumunta rito. Huwag kahabagan ninyo ako, Panginoong Kilin. Kahabagan ninyo ako. Panginoong Kilin, kahabagan ninyo ako, Panginoong Kilin, kahabagan ninyo ako. Natakot kayo kay Xiaolan. Okay lang, sana'y bumalik ka. Bayaw ang pogi-pogi mo kanina. Ipinaabot ko ang pagsisimula ng libing-libing. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ka binigo ng iyong anak. Ang pamilyang Shu ay hindi na maghihirap pa. Biyanan, huwag mag-alala. Aalagaan ko ng maayos ang pamilyang Shu. Hindi ko na sila pahihirapan pa. Bayaw, para akong naapi ngayon. Ang swerte ng kapatid ko sa lalaking napili, gusto ko rin ng ganyang klaseng lalaki. Mabibigo ka lang sa buong Daxia. Isa lang ang siyam na bituing commander. Gusto ko rin ng bayaw na katulad niya. Ano?